Malinaw na may higit sa 100 kapatid na babae ang lalaki, ngunit ni isa sa kanila ay ayaw siyang lapitan. Pati sila ay nagsasawa sa kanya, ayaw siyang papasukin sa kanilang mga bahay dahil sa ang angkan ng Crimson Roach ay puro pula, samantalang siya lang ang itim na kakaiba. Sa mata ng kanyang mga kamag-anak siya ay walang duda isang pangit na kakaiba. Tanging ang kanyang inang Roach ang hindi siya kailanman iiwan. Kung wala siya, marahil hindi niya naisalba ang kanyang unang pag-alis ng balat. Ang orihinal na planeta ni Banbo ay nasa isang galaxy, isang kalahating teknolohikal, kalahating martial na sibilisasyon. Nakipag-ugnayan ang kanyang barko sa isang turbulence ng space-time at nang muling magising siya, natuklasan niyang muling ipinanganak bilang isang ipis sa primitibong planetang ito. Ano ang gagawin ko ngayon? Nakatayo sa isang dahon sa tuktok ng puno, malalim ang iniisip ni Banbo. Tinitingnan ng kanyang mahina na katawan, may 6 pang yugto siya bago maging isang sub-adulto. Karamihan sa mga kapatid niya mula sa parehong batch ay nasa ika-7 yugto na. Samantalang nakatapos pa lang siya ng 3 molteng, nasa mahina pa rin siyang ika-4 na yugto. Naniniwala si Banbo na ito ay dahil sa labis sa pag-iisip ng kanyang tao na nauubos ang lahat ng nutrisyon na kailangan para sa paglaki at paglutang. Ayon sa genetic na alaala ng ipis, kailangan niyang makumpleto ang hindi bababa sa 9 na pagpalit ng balat upang umabot sa yugto ng sub-adulto bago dumating ang taglamig o hindi siya makakaligtas sa lamig. Pinipili ni Banbo ang isang nahulog na dahon. Bagamat hindi ito masustansya, maaari pa rin itong mapabilis ang kanyang paglaki. Ang tanging pakinabang ng maging isang ipis ay ang hindi madaling mamatay. Kahit na maputol ang mga bahagi ng katawan nila, muling lalaki ito sa susunod na pagbulok, ngunit natuklasan ni Banbo na meron siyang agarang pag-uli ng mga bahagi dahil nakabali na siya ng mga binti ng 5 beses noon habang lumulubog ang gabi. Nagsimula ng maghanap buhay ang mga ipis sa paligid niya. Libo-libo silang nakatira malapit at pareho nilang kinakaharap ang parehong problema tuwing kakain. Sobrang enerhiya, pero kulang sa protina. Napakababa ng kanilang katalinuhan. Sila ay sumusunod lamang sa alaala ng kanilang genes. Nagkakawang gawa para magsunog ng enerhiya habang naghahanap ng labi ng insekto na halos hindi nila mahahanap. Hindi nagsasayang si Banbo ng ganitong klase ng pagsisikap. Ginagamit niya ang enerhiya ng straight hiko. Sa paghahanap ng mataas na lugar na pwedeng pagliparan, may membranous na pakpak ang mga ipis, pero karamihan ay hindi magaling lumipad o hindi talaga makalipad. Plano ni Banbo na sanayin at tingnan kung kaya niyang matutunan ang paglipad. Ang mga dati niyang sirang binti ay galing sa mga pagbagsak sa pagtatangkang lumipad. Malaki ang kinokonsumo nitong enerhiya. Patuloy na nagsusumikap si Banbo upang mapatunayan ang isang tanong. Pwede bang maging mandirigma ang mga roach sa pamamagitan ng siyentipikong pagsasanay tulad ng tao? Ibinunyag ng genetic na alaala na nakuha niya mula sa kanyang ikatlong pag-alis ng kutis ang eksaktong uri ni Banbo. Ang Crimson Roach Clan, isang sangay ng tribo ng Skyfire Roach. May mga Crimson Roach na mandirigma na namumuno sa buong gubat. Ngunit nagtatanong si Banbo, ipinanganak ba ang mga mandirigmang Roach bilang mga makapangyarihang nilalang o nag-e-evolve sila upang maging ganoon? Pagkatapos mang-alap, bumalik si Banbo sa kanyang lungga at pumili ng makapal na dahon upang nguyain. Sa dami ng mga kasapi ng clan, hindi kailanman sapat ang karne sa labas. Pwede na niyang mapuno ang tiyan niya ng mga dahon ngayon. Biglang sumulpot ang 2 antena sa makipot na pasukan, kumikilos at naglalabas ng pheromones. Karne, kainin, simpleng, pira-pirasong mensahe na puno ng kasiyahan. Nagalakip si Banbo, binaba ang dahon, at mabilis na tumakbo palabas. Nakatayo sa pintuan ng isang mahabang katawan na uod, hawak ang 2 harapang paa, may bitbit na piraso ng karne na galing sa kung saan, iniaalok kay Banbo na parang isang yaman. Ang kulay ng katawan ng kanyang ina ay unti-unting nawawala, nagsisimula ng tumanda ang kanyang katawan. Papalapit na ang kanyang kamatayan. May 2 paraan ng pagpaparami ang mga roach, ang parthenogenesis at sexual na pagpaparami. Tanging ang sexual na pagpaparami ang may maliit na tsansa na makabuo ng lalaking roach. Ang daan-daang ipis sa paligid ay pawang kanyang mga anak na babae. Si Banbo lang ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Sa estetika ng Crimson Roach Clan, ang pula ang kulay na maganda. Si Banbo ay isang kakaiba. Matapos ang kanyang unang molteng, naging madilim na kayumanggi ang kanyang kaliskis. Sa mga kasapi ng clan, walang duda na siya ay isang pangit na aberrasyon. Lahat ng kanyang mga kapatid na babae ay kinamumuhian siya at ayaw makasama siya. Tanging ang ina niyang Roach ang hindi siya iniiwan, buong pusong inaalagaan siya. 1 buwan na ang nakalipas, nagdala ang kanyang ina ng 2 piraso ng karne sa kalagitnaan ng gabi, tinulungan siyang tapusin ang ikatlong paglutang niya ng mas maaga sa plano. Hindi nag-aatubili si Banbo. Humo ang kagat habang iniisip, ganito kalapad ang mga hibla ng kalamnan, galing siguro sa isang malaking nilalang. Saan kaya ito nagmula? Noong nakaraan, maaaring salungat ito ng swerte, isang pagkakataon lamang. Pero paano naman ngayon? Inang Roach na may pagmamahal na kumikindat, hinahawakan ng antena ni Banbo, ipinapahayag ang kasiyahan. Karne, mas marami pa, saka siya humarap at mabilis na tumakbo palayo. May biglang naisip si Banbo, marahang kumakaway ang kanyang mga antena. Sandali, sabay-sabay, huminto ang ina, bumaling pabalik, nakataas ang mga antena na naguguluhan habang tinitingnan si Banbo. Sama-sama tayo, nagpapadala ng senyales ng panganib ang antena ni nanay. Nagpapatuloy si Banbo sa pagsignal. Hindi natatakot. Sama-sama, tumitigil muna si inay, nag-iisip ng matagal bago pumayag na samahan si Banbo.
Para sa maliliit na ipis, medyo mahaba ang biyahe. Huminto si Inang ilang ulit upang kumain ng mga nabubulok na dahon, pinupuno ang kanyang enerhiya, at pagkatapos ay nagpatuloy hanggang sa kalagitnaan ng gabi, sa wakas ay narating ang maliwanag na bahagi ng bundok. Nababahala si Banbo sa mga busog sa unahan. Siguradong mga raspberry iyon, puno ng mga bunga ng raspberry. Ito ay mga halaman sa gubat, agad na nakikilala ni Banbo ang mga ito. Sa tabi ng mga raspberry, isang dambuhalang kuhol na may makintab na kulay crimson, marahang hinihiwa ang isang bahagi mula sa kalahating kinain na bangkay ng ahas, tinatanggal ang balat at itinatapon ito. Agad na nagsisiksikan ng mga kalapit na roach upang makipaglaban sa mga tira, ito ang mandirigmang roach clan crimson na inilarawan sa alaala ng henetiko. Alam ng mga mandirigma ng clan kung paano aktibong gamitin ang lakas upang makamit ang ebolusyong henetiko, o marahil ito ang kanilang likas na potensyal na henetiko. Nakatitig si Banbo, naguguluhan. Nanlaban si Mother Roach papunta sa mas malaking kalansay sa malapit. Bumaling si Banbo at tumingin ng mabuti. Ang hindi kumpletong kalansay ng isang malaking nilalang ay parang isang maliit na bundok na puno ng mga roach na nag-aagawan para sa pagkain. Tumingin si Banbo sa Crimson Roach Warrior. Matapos kumain ng ilang kagat ng karne sa kanyang hawak, basta na lang niya itong itinapon, na nagpasimula agad ng kaguluhan sa mga roach na naghihintay sa paligid. Ang paligid ng Crimson Warrior ay walang iba kundi mga punla, lahat ay forest plants. Sa mga lugar na mayaman sa forest, may maliit na tsansa ang mga karaniwang halaman na magbago ang henetiko at maging forest plants. Ang mga forest plants ay hindi pwedeng magparami. Bawat isa ay isang natatanging nilalang sa universo, ang pinakamataas na uri ng buhay na halaman na nakabase sa karbon. Kahit ang teknolohiya ng tao ay hindi kayang baguhin ang posibilidad ng mutasayon o makabuo nito, hindi naniniwala si Banbo na magagawa ng mga uod sa isang primitibong planeta ang hindi kayang gawin ng mga tao. Ang nakakapagpaliwanag sa kanya ay kung saan nagmula ang lahat ng itong mga forest plant. May mataas bang posibilidad na maglabas ng forest plant ang planetang ito? Upang matuto pa, kailangan niyang palagwin at buksan ang mas maraming alaala ng henetiko. Batay sa kanyang sukat, tinatayang ang Crimson Warrior ay nasa 1 metro ang haba. Sa ikatlong planeta ng sistemang solar, tiyak na magpapangilabot ito sa maraming dalagang kabataan, iniisip niya ang sukat at lakas ng laban ng iba pang mga mandirigmang kabilang sa angkan. Ang kaalaman sa pagtatanim ng mga force plant at aktibong pagsipsip ng force para sa genetic na ebolusyon ay nangangahulugang walang katapusang posibilidad. Dapat ay may napakalakas na mga nilalang. Nasa malayo siyang pag-iisip, tanging pinipilasan niya ang bulok na dahon mula sa lupa. Sobrang hina niya para makipagkumpetensya sa karne. Inay ay matagumpay na nahuli ang isang hibla ng karne at masaya siyang tumakbo papunta kay Banbo. Marahang pinapadampi ang kanyang antena sa ulo nito na nagdadala ng kasiyahan. Kumain ka. Kain ka agad. Sa sandaling ito, mas nais ni Banbo ang paglaki kaysa dati upang makalabas agad sa yugto ng uod. Tanging ang mga sub-adult ang may pagkakataong makaligtas sa paparating na taglamig. Sub-adult, mga uod na naging ganap na mga adulto. Ang susunod na hakbang ay maging isang crimson roach na mandirigma, sumisipsip ng lakas upang makamit ang ebolusyong henetiko. Hindi nag-aatubili si Banbo, niyayakap ang karne at kumakain. Kailangan niya ng karne upang mapunan ang kanyang nutrisyon. Nakikita ito, masaya muling hinahawakan ni Inang ang antena ni Banbo gamit ang sarili niyang antena, saka ipinagpapatuloy ang laban para sa mas maraming pagkain. Bigla, naglalabas ang prutas ng lakas ng isang orange na liwanag, tanda ng pagiging hinog. Maingat na hinihiwa ng Crimson Warrior ang prutas gamit ang kanyang matalim na pangharap na kuko, saka dahan-daang nilulunok ito. Agad na nanginginig ang buong katawan niya, ang mga membrenes na pakpak ay kumakaway na may masayang ingay, ang antena ay kumikilos ng sabik sa kasiyahan. Batay sa kanyang reaksyon, malinaw na ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang matikman ng prutas ng lakas. Noong tao pa si Banbo, isang beses lang siyang kumain ng prutas ng lakas. Alam niya ang mga benepisyo nito, at higit sa lahat, ang mga panganib. Napakahusay ng mga prutas ng puwersa sa pagbabago ng mga gene. Malaking bilang ng mga selula ng katawan ang namamatay sa panahon ng henetiko na ebolusyon, kumukonsumo ng enerhiya at naglalabas ng mga patay na selula, habang nangangailangan din ng mga sustansya para sa paghahati at pagdami ng selula upang ayusin ang pinsala sa katawan. Mukhang alam din ng Crimson Warrior ang mga panganib. Hinahati niya ang bawat prutas sa dalawa, kinakain ito sa 2 beses. Hinahabol ni Inay ang isa pang hibla ng karne at mabilis na bumalik, hinihikayat siyang kumain agad. Sa ganitong primitibong lipunan, ang lakas lang ang tanging daan sa kaligtasan. Sa dami ng mga kuhol sa paligid ng bangkay, napakahirap kumuha ng karne. Pagdating ng bukang liwayway, 5 beses lang nakapunta si Inay. Matapos kumain ng 5 piraso ng karne na may iba't ibang sukat, sa wakas nararamdaman ni Banbo ang antok, isang palatandaan ng nalalapit na paglutang. Sa sandaling ito, kinain na ng Crimson Warrior ang lahat maliban sa isang prutas mula sa hinog na raspberry. Ngunit pagkatapos lamang ng isang saglit na pag-aatubili, itinulak niya ang prutas palayo. Maraming adult na kuhol na nakapila sa paligid ang agad na kumilos, naglalaban-laban ng desperado para makuha ito, may ilan pang kumakagat sa isa't isa dahil dito. Alam ni Banbo na hindi ganoon kasimple yon. Maaaring nagsasagawa ng eksperimento ang Crimson Warrior. Nararamdaman niya ang kakayahan ng force fruit na pasiglahin ng genetic evolution. Nais niyang patunayan kung makakatulong ang force fruit sa mga karaniwang roach na
mapalaya ang kanilang mga hangganan at mag-evolve into tulad niya. Agad ang resulta. Yung roach na kumakain ng raspberry ay huminto sa kalagitnaan ng mahina ang anim nitong mga paa at bumagsak. Pero hindi maintindihan ng mababang antas ng intelihensya ng roach ang nangyayari. Sila ay nagmamadaling mag-agawan sa raspberry. Ang kumakain nito ay namamatay din. Matapos ang ilang sandali, kinumpirma ng mga nagmamasid na langaw na patay na pareho at walang pag-aatubili silang dumagsa upang magpakasasa sa mga bangkay. Ngunit napakalakas ng enerhiya ng force fruit. Isang buong bahagi ng mga kuhol ang bumagsak, nagkakagulo hanggang mamatay. Nakatayo si inay sa tabi ni Banbo, nakakita sa mga bangkay ng kuhol at kusang loob na nagsimula ng tumakbo para sa pagkain. Banbo, natatakot, agad siyang huminto. Doon lang niya natuklasan ng gulat, nabiyak ang likurang binti ng ina sa isang punto. Wala siyang kakayahang agad na makabuo muli ng mga bahagi ng katawan. Isa na siyang isang 19th instar na adulto at hindi na muling makakabuo ng mga bahagi ng katawan sa pamamagitan ng paglutang. Kasabay ng kanyang pagtanda, hindi na siya malamang na makaligtas sa taglamig na ito, mas lalo pang lumalala ang sugat na ito. Nakaramdam ng guilt at pagkadismaya si Banbo, kumikindat ang kanyang mga antena bilang senyales ng pag-aalala. Nanlilisik ang antena ni nanay upang magbigay ng katiyakan, mata, masarap, kumain. Patuloy na tinitingnan ni nanay ang mga ipis sa lupa ng may paghahangad. Alam lang niya na makakatulong ang karne upang mabilis lumaki ang kanyang anak. Ito ang pinakalantad, pinakapayak na pagmamahal ng ina na walang halong komplikasyon. Sa parehong oras, biglang nag-alala si ina, nagmamarka ng panganib. Nararamdaman ni Banbo ang gulo sa kanyang likuran. Ang pulang mandirigma sa tabi ng mga raspberry ay lumilipad at tinataboy ang mga kalapit na ipis. Nervyos na hinihila ni inang pabalik si Banbo na nakabibinging. Agad na naghuhukay ang pulang mandirigma ng malaking hukay, inililibing ang lahat ng ipis at tinatakpan ito ng malaking bato. Nabigo ang eksperimento. Wala siyang balak na mag-imbestiga pa at hindi nagpapakita ng kalungkutan sa pagkamatay ng napakaraming kasapi ng angkan. Habang unti-unting sumisikat ang araw, pinaalalahanan ni nanay si Banbo na dapat siyang magtago sa lungga sa araw para iwasan siyang hulihin ng mga ibon. Nababahala pa rin si Banbo sa sugat ni nanay. Kahit ang mga mababang hayop ay may tunay na damdamin, lalong-lalo na ang kaluluwa ng tao. Nagpasya si Banbo na subukan muli. Patuloy niyang hinihikayat ang ina, hinihila siya papunta sa bato na nakatakip sa mga bangkay ng eksperimento na roach at nagsisimula siyang maghukay ng masigasig. Inisip ni inay na balak ni Banbo na hilahin ang mga langaw at masayang kumakanta habang nakikisali sa paghuhukay. Hindi naman naghuhukay si Banbo para sa mga langaw. Gusto lang niyang maghukay ng lungga bilang bagong pugad. Balak niyang tumira dito ng matagal. Nakakapagod makipag-usap kay nanay si Banbo. Kailangang ulitin ang bawat mensahe ng mga 10 beses bago niya maintindihan at gawin ng tama. Nakikita si nanay na sa wakas ay handang huminto at magpahinga. Tinanong ni Banbo, gutom. Agad na sumagot ang ina, hindi siya nagugutom. Masaya siya. Parang masaya na siya basta kasama ang anak niya. Mabilis na tumakbo si Banbo palabas ng lungga, naghanap sa paligid, pumutol ng isang piraso ng bulok na dahon at bumalik agad dala nito sa kanyang mga pangil. Matapos ang kalahating araw na pagod at paulit-ulit na paalala sa ina na huwag hulihin ang mga ipis sa ibaba, sa wakas ay nakatulog si Banbo ng mapayapa. Sa kanyang pagkakahimbing, iba't ibang magulong kaalaman sa genetika ang bamaha sa kanyang alaala ng kaluluwa. May iba't ibang uri ng pagkain na pwedeng kainin at 18 beses na pagpalit ng balat, mga kasanayan sa pagtitiis sa gubat na nakasulat sa kanyang lahing genes. Sa bawat pagpalit ng balat at paglaki, inuulit ito at siya ay natutulog. Ang paghulbot ay tumatagal ng buong araw. Nang magising siya, natagpuan niya ang lungga na nakalinya ng makapal na patong ng mga nabubulok na dahon, malamang na dinala ni ina habang siya ay natutulog. Wala na ang ina. Hindi lang si Banbo ang kanyang anak na hindi pa ganap na lumaki. Malapit na siyang magkaroon ng 100 anak na babae sa yugto ng larva na kailangan din ng pangangalaga. Naghihingalo si Banbo sa kawalan ng magawa. Ang wika ng pheromone na magagamit para sa komunikasyon ng ipis ay napakakaunti kaya hindi niya maipaliwanag ang mga epekto ng force fruits. Kahit pa magawa niya, hindi maiintindihan ni nanay. Umakain si Banbo ng maliit na piraso ng dahon, saka nagsimulang kumain ng kanyang nakalutong na balaw. Sa pagmamasid kay Crimson Warrior habang kumakain ng mga prutas na raspberry, naisip ni Banbo na ang mga force fruits na ito ay maaaring magpalakas ng buhay ng mga selula na para bang pagpapahaba ng buhay sa antas ng henetiko. Karaniwang mga roach ay hindi maaaring direktang kumain ng force fruits. Kahit na ang pinakamaliit na dami ay makapamatay sa kanila dahil hindi nila kayang tiisin ang cellular na pagbabago ng force. Gayunpaman, pagkatapos mamatay ang force fruits ng walang espesyal na paraan ng pag-iingat, unti-unting nawawala ang force na taglay nila. Marahil ay na-dilute na ng mga patay na langgam ang prutas. Pinili ni Banbo na manirahan dito dahil ang unti-unting nawawalang puwersa ay lumilikha ng mahina na radiation field na may maingat na kakayahan sa pagbabago ng henetiko. Ang antas ng pagbabago na ito ay pasok sa toleransya ng karaniwang mga kuhol at maaaring bahagyang baliktarin ang pagtanda ng nanay na makatutulong sa kanya na makaligtas ngayong taglamig. Sa kasamaang palad, hindi maintindihan ni nanay ang hangarin ni Banbo at pinapagana ng instinct, bumabalik sa bundok kung saan nagtitipon ang kanyang mga anak na babae. Ang epekto ay tatagal ng 1 araw. Dapat ko ba siyang ibalik? Lumabas si Banbo mula sa lungga upang obserbahan ang sitwasyon sa labas.
Ang pulang mandirigma ay nakahuli na naman ng isang ahas. Tila talaga niyang gustong-gusto ang pagkain ng mga ahas. Daang-daang libong mga adult na ipis ang bumubuo ng isang nakapalibot na bilog. Tuwing may ipinatatapo na balat ng ahas o mga piraso na may karne, agad silang nagsusulputan para kumain ng sabay-sabay. Sang-ayon si Banbo na sinasadyang naglalabas ng mas maraming karne ang mandirigma upang pakainin ang mahihina, umaasang may lalabas pang mga mandirigma tulad niya mula sa angkan. Dumating ang bukang liwayway ng mabilis habang naghahanda si Banbo na hanapin ang ina. Siya ay bumalik mag-isa. Hinahayaan ni Banbo ang ina na kumain at magpahinga sa loob ng lungga. Kulang na kulang ang karne ng ahas. Inaalam ni nanay na hindi niya kayang makipagsabayan sa mas batang mga adulto. Nagpapahinga, nagsimula si nanay kumain ng ilang dahon, ngunit di nagtagal ay naging balisa at nagsimulang maghukay sa lupa. Hindi niya nakakalimutan ng higit sa 20 langaw na nakabaon sa ilalim. Hinarang ni Banbo ang kilos ng ina, paulit-ulit na naglalabas ng pheromone ng panganib. Inaayawan niya ang kanyang antena, nagpapahiwatig ng kalituhan. Nababahala si Banbo. Sa wakas, sumuko na si inang sa paghuhukay at nagpa siya na umalis. Hinaharang siya ni Banbo, patuloy na nag-iilaw. Nababahala na naman si inang. Matapos ang isang sandaling pagkabalisa, sa wakas ay sumunod si inang at nanatili upang magpahinga sa ilalim. Natakot si Banbo na lalabas siya upang makipaglaban para sa karne ng ahas. Kung muling masugatan siya, wala nang magliligtas sa kanya. Pinipigilan lang niya ang pasukan ng lungga. Kapag nakalma na si nanay, titigil na siyang manghuhukay ng mga ipis o aalis para maghanap ng pagkain. Maingat siyang nagpapahinga hanggang umaga. Gumaling na ang sugat. Sa kabutihang palad, walang palatandaan ng impeksyon. Sa mas malapit na tingin, nananatiling mapurol at walang kinang ang kabibe ni ina, hindi nagpapakita ng senyales ng pagbuti, bumaba ang loob ni Banbo. Limitado ang epekto ng pagpapalakas ng selula ng raspberry. Hindi nito kayang baliktaran ng pagtanda. Lampas na ito sa tulong. Nagpapatuloy si Banbo sa pagmamasid at nadiskubre. Umalis ang pulang mandirigma sa dapit hapon, sumisid sa malawak na gubat sa ibaba ng mga bundok upang manghuli. Pag-uwi niya, unti-unting lumalabas ang mga karaniwang ipis sa bundok na ito, pawang mga matitibay na adulto. Ganap na binabaliwala ni Banbo ang ideya na makipagkumpetensya sa karne ng ahas at bumalik sa ilalim ng bato upang maghukay. Nakikita ito, masaya ang ina na kumikindat at tumutulong mag-angat ng lupa palabas ng lungga. Sa wakas, kanilang inaalis ang mga pako na nakabaon sa lupa. Banbo bahagyang nararamdaman ang mahihinang bakas ng lakas na nananatili pa rin sa mga bangkay. Pero hindi siya sigurado kung kaya ng kanyang kasalukuyang katawan ito. Binato ni Banbo ang isa palabas para silipin. Nang makita na hindi nasira ang mga ipis, nagsimula na siyang kumain nito. Hinahayaan ni Banbo ang ina na kumain. Gayon din, kumikilos ang kanyang mga antena upang hikayatin siya. Pero hindi maipaliwanag ni Banbo ang kakayahang kumain. Sa halip, dinadala niya ang isang bangkay palabas. Nais niyang dalhin ng sobrang pagkain sa ina na nakatira sa ibang bundok. Ayon sa genetic memory, paparating na ang mapanganib na taglamig. Mahihina, mga ipis, mga uod, at matatandang tao ay mamamatay sa lamig. Ang mga batang ipis na ipinanganak mula sa huling itlog ng ina ngayong taon ay nasa ikatlo o ikaapat na yugto pa lamang. Kailangan nila ng karne para lumaki. Wala nang lakas si Banbo na alalahanin ang kaligtasan ng kanyang di mabilang na mga kapatid. Sana'y magtagal pa ang buhay ng ina na nag-alaga sa kanya. Matapos siyang paalalahanan ng 6 o 7 beses, sa wakas ay nagsimula ng kumain ng ina hanggang sa maibalik ang kanyang lakas. Patuloy pa rin siyang nagdadala ng pagkain sa kanyang mga anak na babae. Pakiramdam ni Banbo ay walang magagawa at walang magawang paraan, lubos na nawala ng pag-asa at hindi na niya pinipigilan pa siya. Pinapanood niya ang ina na hinihila ang bangkay hanggang sa mawala ito sa paningin. Sa kanyang mga kamakailang obserbasyon, walang makabuluhang epekto ang force fruit sa pagtanda ng katawan ng ina. Pagtanda at kamatayan ay nananatiling likas na batas. Kahit ang sibilisasyong pantao na may makabagong teknolohiya ay hindi ito kayang baligtarin. Ngayon ay isang simpleng uod lang siya. Bakit pilitin pa? Mas mainam na hayaan na lang ang kalikasan ng umusad. At sa ganitong paraan, matapos ang 5 araw ng tuloy-tuloy na pagkain at pagsasanay, nakarating si Banbo sa kanyang ika-5 pag-ungol. Sa sumunod na araw, natapos ni Banbo ang kanyang ika-5 pagpalit ng balat. Maraming biyahe pa ang ginawa ni nanay sa panahong ito. Ngayon, isang langgam na lang ang natitirang nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung walang karne, na nabubuhay lamang sa nabubulok na dahon, doble ang tagal ng bawat yugto ng paglaki. Mga 10 araw bawat isa. Ibig sabihin, kailangan pa ng 40 araw para maabot ang yugto ng sub-adult. Sa karaniwang lakas ng pakikipaglaban ng ipis na walang kakayahang manghuli at hindi makipagsabayan sa mga adult na ipis sa pagkain, ano ang magagawa niya? Naisip ni Banbo ang dalawang opsyon. Ang una ay paggamit ng mga prutas na may puwersa. Ang mga roach ay kusang makikipaglaban para dito na maaaring makapatay ng marami. Ang ikalawang opsyon ay magpalipat-lipat, maglakad sa mga bundok upang manghuli ng mga insekto na hindi kayang tiisin ang malamig na gabi ng taglagas at namamatay sa lamig. Ang unang paraan ay ligtas at epektibo, ngunit masyadong marahas. Paglabag sa moral na prinsipyo. Ang pangalawa ay may mga panganib. Maaaring hanapin siya ng mga ahas o daga. Matapos ang masusing pag-iisip, pinili ni Banbo ang unang paraan. Sa huli, milyon-milyong ipis dito. Kaya gamit ang unang paraan, nag-iipon si Banbo ng maraming ipis. Inakala ng Crimson Warrior. Ang mga hinog na raspberry ay natural na nahulog, umaakit sa mga walang alam na kasamahan sa pangkat na kumain. Inilalagay niya itong akala niya
Si Banbo ay nakaupong sa isang tuyong sanga, tahimik na nilalasap ang mahina nitong enerhiya na nagmumula sa ibaba na nagbabago sa kanyang katawan. Ang tanging pagsisisi ay ang kalagayan ni inay ay walang anumang pagbabago. Darating ang umaga at ang mga dahon ay nagsisimulang maging dilaw. Dati rin masigla ang bundok ngunit ngayon ay tahimik na, tanging dalawang langgam, isang malaking at isang maliit, ang nananatiling buhay. Mas bihira na ang panghuhuli ng Crimson Warrior, mas matagal siyang nananatili sa bawat pagkakataon. Minsan siyang nawawala ng 2 o 3 araw, naghahanap ng malalaking hayop na may mainit na dugo tulad ng USA at baboy ramo. Dahil nagdadala lang siya ng mga bahagi, malamang nakasama niya ang iba pang mga mandirigma. Napapansin ng Crimson Warrior na ang mahina nitong kasamahan sa angkan ay kayang manatiling aktibo kahit taglamig, at labis siyang nagulat. Kaya bawat pagkakataon, aktibong hinihiwa niya ang malaking bahagi ng sariwang karne at iniiwan ito sa pasukan ng pugad ni Banbo. Bilang kapalit, nangongolekta si Banbo ng mga dahon upang paluwagin ang lupa at magpataba sa mga halaman ng force. Hindi maintindihan ng Crimson Warrior ang komplikadong iniisip ni Banbo, ni hindi niya maintindihan ang layunin ng kanyang kakaibang mga gawain, ngunit hindi niya ito pinipigilan. Tahimik ang taglamig sa gubat, ngunit hindi ito mapayapa. Patuloy ang kamatayan. Nawala na ang nanay. Matagal nang naghanap si Banbo, ngunit hindi niya siya mahanap. Sa taglamig, nagsasama-sama ang mga kuhol para sa init pero hindi ito gaanong epektibo. Mas mababa sa isa sa bawat isang daang ang nakaliligtas. Ang mga nakaligtas ay kumakain ng mga patay, nakakakuha ng sustansya upang mabilis na lumaki o magparami ng sagana. Kaya muling lumalakas ng husto ang angkan ng Crimson Roach, sumisipsip ng lakas, natatapos ang ika-19 na pagpapalit ng balat. Tanging ang mga Crimson Roach na nakalampas sa taglamig at tag-init ang nakakaramdam ng puwersa ng kalawakan. At maging mga Crimson Warrior. Matulog sa araw upang makatipid ng enerhiya. Maging aktibo sa gabi upang sanayin ang katawan. Kumain lamang ng maraming karne upang mapanatiling sagana ang enerhiya. Maging isang Crimson Warrior. Tumutunog ang kulog ng tagsibol, ginigising si Banbo mula sa kanyang pagkakahimbing. Malapit nang matapos ang ika-18 niyang pagpalit ng balat, ngunit naabala ito. Tumingin si Banbo sa pader na bato, puno ng marka ng bilang. 30 sa kanila, ibig sabihin 150 araw. Dagdag pa ang 64 na araw na ginugol niya sa kalapit na bundok bago lumipat. Naranasan na niya ang kalahati ng isang nakasisilaw na tag-init, isang buong madilim na taglagas at isang malungkot at mapanganib na taglamig. Tinitingnan ni Banbo ang kanyang maputlang kulay abo na kaliskis na may kasamang damdaming matindi. Sa wakas, ika-19 na yugto. Bawat pagpalit ng balat ay nagdudulot ng maliliit na pagbabago sa kanyang katawan. Pagkatapos ng higit sa 10 beses, malaki ang pinagkaiba ng itsura ni Banbo sa lalaki na Crimson Roaches. Nagtataka siya kung paano ang kanyang kakayahang lumipad kumpara. Mas higit na nakababahala kay Banbo ay isang bagong bahagi ng alaala. Pagkatapos maging isang Crimson Warrior, ang unang binhi ng buhay ay dapat isang binhi ng palumpong. Nababahala siya kung paano magpapatuloy sa paglaki pagkatapos maging isang Crimson Warrior kahit na hindi malinaw. Tungkol naman sa mga binhi ng buhay, pinaghihinalaan ni Banbo na konektado ito sa mga force plants. Ang hindi inaasahan ni Banbo ay napakaraming plantang puwersa sa planetang ito na may pagpipilian talaga siya. Noong tao pa si Banbo, mayaman ang pamilya niyang host pero iisa lang ang kanilang inaalagaan na force plant. Darating ang tagsibol pero wala pa rin si Crimson Warrior. Kung wala ang banta, ang mga matapang na ibon ay pumupunta sa bundok para manghuli. Umalis siya bago ako makatulog. Sa pagtukoy ng oras, lumagpas na ng 5 araw. May nangyari na kaya sa kanya. Binubuo ni Banbo na ang Crimson Warrior ay nanghuhuli, ngunit nag-aalala siya sa posibleng kamatayan nito. Kung walang makapangyarihang tagapagprotekta, walang katiyakan sa kaligtasan. Ang paglabas sa lungga ay maaaring ikamatay niya anumang oras. 5 araw pa ng paghihintay. Walang balitang balik at wala ring ibang Crimson Warrior mula sa paligid na dumating. Mahigit 10 araw nang nawawala ang Crimson Warrior. Ganap na mawala ng pag-asa si Banbo at dahil sa presyon ng kaligtasan, iniisip ang pagiging self-reliant. Habang mangangaso, aksidenteng nadiskubre ni Banbo ang isa pang mahinang insekto na maaari niyang pakainin. Larva ng longhorn beetle, mga bagay na bilog at walang kakayahang lumaban. Ang pumatay sa isa ay sapat na pagkain hanggang sa isang buong araw. Tila ba't tumigil si Banbo sa pagbabalik sa bundok at nagsimula ng maging isang nomad. Nagtatago siya sa mga lungga ng puno para magpahinga sa araw at maagang gabi, pagkatapos ay lalabas bago sumikat ang araw upang maghanap ng mga larvae sa mga puno. Nakita ni Banbo ang kanyang mga kasamahan sa clan na naglalakad sa gabi na hinuhuli ng maraming beses at nakita pa niya ang maaaring isang lynx o posibleng isang cheetah, malalaking mandaragit na pusa. Ang mga karaniwang ipis ay nasa pinakailalim ng pagkain sa kagubatang ito. Kung walang proteksyon, wala silang ibang magagawa kundi maging biktima. Kulog, kulog, kulog. Nasira ang tulog ni Banbo. Hinahawakan niya ang kanyang mga antena, tinutukoy sa amoy na may isang ibon na kumakagat sa kanyang pintuan. Maingat na sumilip si Banbo. Biglang tumama ang matigas at matalim na tuka na parang kidlat. Mabilis ding kumilos si Banbo, tinamaan ng tukay gamit ang kanyang mga pang-ibabang kuko, matalim ang mga dulo. Natatakot, mabilis na umatras si Banbo papunta sa loob ng puno.
Sa 12 sentimetro, mas matibay si Banbo kaysa sa karaniwang adult na langaw. Ngunit kumpara sa pulang langgam sa labas, hindi siya karapat-dapat. Talagang nauntog ang puno ng tuka. Dila ng ibon ang dila nito ng tumpak, tinutukoy ang kanyang kinaroroonan. Lumiko si Banbo habang kumikilos ng mabilis ang kanyang mga harapang paa, sumasagupa ng mas mabilis pa. Nangangalampag ng mariin at lumikha ng dalawang sugat, sumisigaw sa galit ang kulog at tuloy-tuloy na kumakagat ng galit. Mas lalo pang nagmamadali sa pag-atake sa puno, determinado na wasakin ang bahay ni Banbo, tinitingnan ni Banbo sa labas. Maliwanag pa rin, lubos siyang nagpapahinga. Matagal nang nakabutas ng 2 butas ang pagtukod. Hindi posible na batasin ang buong bahagi ng puno na ito. Matapos magtrabaho ng ilang sandali, biglang tumalon ang kulog sa isang sanga at sumigaw ng malakas. Sa pangkulasisi ang lumilipad. Nagpapalitan ng maikling senadoryas ang 2 ibon sa sanga. Sige, simulan na, may dagdag na puwersa. Talagang hinahabol na nila ako ngayon. 2 woodpecker ng sabay ay tiyak na makakatuklap sa kahoy. Wala nang matatakbuhan. Matapos ang maraming pag-iisip, iisa lang ang naging conclusion. Tiyak na kamatayan. Ang aking kaluluwa ay na-mutated ng metalcore radiation. Mabubuhay ba ulit ako pagkatapos ng kamatayan na ito? Sana sa susunod mas malakas na uri ng buhay ang maging akin. Sobrang nagsikap ako mula sa uod ng langgam hanggang maging isang ganap na adulto. Kamakailan lang ay nakakaramdam na ako ng presensya ng puwersa. Ipinapakita ko na ang mga palatandaan ng ebolusyon sa pagtulog. Malapit na akong maging isang makapangyarihang nilalang sa tuktok ng pagkain. Pero sa kritikal na sandaling ito, mabibigo ako. Plano ni Banbo na hulihin ang isang walang ingat at saktan ang mata ng isang kulasisi bago siya mamatay. Biglang sumigaw ang isang titig na nakarinig sa labas ng pugad at biglang tumigil ang pag-ukit. Tinitingnan sa butas na pinukpok, nakikita niya ang katawan na may brown at itim na guhit na may kaliskis na dahan-daang dumudulas palayo. Maingat na lumalabas si Banbo mula sa pugad ng puno, mabilis na tinitingnan ang paligid at agad na umatras. Walang bakas ng mga kulasisi o kung saan pumunta ang python. Isang mapanganib na krisis na nalutas ng ganoon lang. Ang mga ipis na naninirahan sa bundok ay nakakaakit ng maraming mandaragit. Kailangan niyang lumipat ng malayo sa mapanganib na lugar na ito. Bumaba si Banbo sa isang mataas na puno at tinitingnan mula sa itaas. Malayo ang lugar na ito sa bundok, isang bahagyang asul na anino sa kalayuan. Ngayon, kailangan niyang humanap ng isang tunay na ligtas na pugad. Habang nag-iikot, natuklasan ni Banbo ang isang mas magandang pugad. Isang malaking itim na bato na nakatayo sa gubat. Sinusuri ni Banbo ang paligid. Sa tabi ng malaking bato ay isang maliit na piraso ng damo. At malapit dito ay mga makakapal na sinaunang puno. Tiyak na maraming insekto na mas mahina kaysa sa kanya. Huwag mag-alala tungkol sa pagkain. Ang ika-19 na paghulma ay ang pagbabago mula sa karaniwang buhay tungo sa pagiging puwersa. Alamang na magiging napakahaba ng kanyang pagtulog. Dapat tiyakin ni Banbo ang ganap na kaligtasan habang siya ay natutulog. Halos kalahati ng isang buwan ang inabot ng malakihang proyekto ng paghuhukay. Sa wakas, natapos na ang ligtas na kanlungan. Hindi na kayang tiisin ni Banbo. Humihiga siya sa pinakalalim na silid at nalulunod sa malalim na pagtulog. Dugong nagwawasak na kulog. Parang nanginginig mismo ang lupa. Ako si Banbo. Tao na Roach. Tribong Skyfire Roach. Mandirigma ng Crimson Roach Clan. Halos sa parang instinct, nagsimula siyang umunguya ng mga dahon sa silid. Matapos ubusin ang lahat ng nakatabing dahon, sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa. Nabawi ang kanyang lakas. Bahagyang bumalik ang kanyang kamalayan. Ang kulog ang gumising sa akin. Kung hindi, matutulog na sana ako magpakailan pauman hanggang sa kamatayan. Inaalam ko ang aking posisyon. Ang pag-aayos ng sitwasyon ay nangangailangan ng malaking mental na pagsisikap, nagdudulot ng matinding sakit ng ulo. Lumipas na ang panahon. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal? Bago matulog, partikular na nilabanan ni Banbo ang 3 uod ng Longhorn Beetle. Ngayon ay nabulok na at namumuo. Hindi na pwedeng kainin. Batay sa temperatura, tinatayang ni Banbo na ang kanyang ika-19 na pagtulog sa pag-akyat ay tumagal ng mahigit 1 buwan. Diretso mula taglamig hanggang tag-init. Kung walang tulong ng teknolohiya, napakadelikado ng genetic evolution. Bawat pagpapalit ng balat ay isang laban sa buhay o kamatayan. Kung hindi pa sana siya gin-icing ng malakas na kulog, siguradong nalunod na sana siya sa tag-init na ulan. Ang paghulma na ito ay nagdulot sa kanyang katawan na umabot ng mga 15 sentimetro. Nakakuha rin siya ng maraming bagong alaala ng genetika mula sa Crimson Roach Clan. Maingat na nagmuni-muni si Banbo. Nahuhulog sila sa 2 kategorya, pagpapalago at pagliligtas. Sa dating kaalaman at pananaw ni Banbo bilang tao, hindi pa rin niya matukoy kung ang paglaki ng Crimson Roach ay maituturing na paglinang. Ito ay isang paraan ng ebolusyon na hindi pa niya naririnig kailanman kapag ang mga karaniwang ipis ay nagiging mga makapangyarihang nilalang. Isang bagong organ ang tumutubo sa loob nila na tinatawag na life seed pouch. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ng isang karaniwang binhi ng halaman sa loob ng life seed pouch. Yung karaniwang binhi ay nagiging binhi ng halaman ng lakas na tinatawag na life seed. Ang mga force plant na pinalago ng Crimson Warriors Banboso ay mga life seed. Hindi ito likas na nangyayari kundi pinalalago gamit ang life seed pouch. Ang nagmulat na alaala ng henetiko ay nilulutas ang maraming nakaraang palaisipan. Ang mga binhi ng buhay ay sumisipsip ng puwersa. Ginagamit nila ang bahagi para sa kanilang sariling paglago. At ibinabalik ang natitirang pagkain sa kanilang tagapagpalago. Kaya hindi kailangang mag-ensayo ng Crimson Warriors na nakita ni Banbo.
Sa katotohanan, palagi silang sumisipsip ng lakas. Kabilang sa mga alaala ng Jin, mas komplikado pa ang kaalaman sa overbuhay. Karamihan nito ay malabo. Halimbawa, ang damo sa pasukan ng lungga ni Banbo ay tinatawag na nettle tail grass. Sa huling bahagi ng tag-init at simula ng taglagas, ito ay nagbubunga ng mga buto na tinatawag na nettle grass seeds. Sa tabi ni Banbo ay isang kolonya ng mga anay na tinatawag na big-headed harvester ants. Mahilig sila sa nettle grass seeds at kabilang sila sa mga insekto sa agrikultura. Sa Tagsibol, nagtatanim sila ng mga binhi malapit sa kanilang pugad at alam pa nilang mag-alis ng damo at magpataba. Kapag hinog na ang nettle grass seeds, anihin, patuyuin, gamutin, at itago nila ito. Ayon sa genetic na alaala, hindi masarap o madaling pakialaman ang mga langaw na langaw. Ang pugad ng mga big-headed harvester ants ay naapektuhan din ng bagyo. Inilalabas nila ang kanilang nakatengging nettle grass seeds para matuyo. Siya si Banbo na maging magnanakaw. Nilulunok niya ang isang binhi ng dahon ng ulasimang nettle na nagustuhan niya. Lumilipad na siya, umiikot-ikot at sa huli ay nakikisali pabalik sa kanyang lungga. Galit na kumikilos ang mga langgam na may malaking ulo, kamakawi-kaway sa kanilang mga antena. Daang-daang nilang kasama ang sumugod ng nakabuka ang mga panga pero sa huli ay hindi nila matapang na lapitan ang tinitirhan ni Banbo. Mukhang matapang sila. Pero sa totoo lang, medyo cute ang mga munting ito. Ngayon malinaw na nararamdaman ni Banbo na mas malinaw ang kanyang isipan kaysa kailanman. Hindi na nagdudulot ng sobrang pagod ang masalimuot na pag-iisip. Ang pangunawa sa kapaligiran ay tumaas ng isang antas. Nakikita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng compound. Mas makulay ang mga kulay. Mas malinaw ang larawan. Ngayon lang siya naging isang tunay na makapangyarihang nilalang. At kasabay nito ang pagtuklas sa kahinaan ng katawan ng uod. Nakakagulat na kasindak-sindak. Walang mga meridian tulad ng sa tao para sa pagdaloy ng lakas. Maraming anyo ng buhay sa universo na sobrang lakas kahit walang pagsasanay. Napaniwala ako ng pag-iisip ng tao. Talaga bang mahina ang mga ipis sa planetang ito, maaga pa para husgahan? Sa teorya, ang kakayahang gamitin ng kosmikong puwersa upang baguhin ang mga Jin ay nangangahulugang walang katapusang potensyal na ebolusyon. Ang tinatawag na kahinaan ay simpleng hindi paghahanap ng tamang landas ng ebolusyon. Pero ang simula ni Roach ay talagang masyadong mababa. Ganap na zero, nasa pinakaloob ng pagkain chain. Ang prioridad ko ngayon ay lumakas. Hindi ako pwedeng laging nakaalarma. Maingat na binabantayan ng bawat hakbang. Natakot na mahabol ng mas malalaking nilalang. Pilit pinapalakas ni Banbo ang kanyang loob at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Matapos ang ebolusyon, mas umunlad ang kanyang mga harapang paa. Bawat isa sa tatlong dulo ay nakakuha ng dagdag na segment. Naging payat, flexible, at matalim tulad ng mga blades. Bahagyang nagbago ang istruktura ng membranous na pakpak, kagaya ng mga hymenoptera na bubuyog na may mas pinahusay na kakayahan sa paglipad. Natuklasan ni Banbo na ang kanyang kagustuhan ang nakakaapekto sa direksyon ng ebolusyon. May konsepto na bago ang ebolusyon. Natuklasan niya na ang mga pagbabago pagkatapos ng ebolusyon ay talagang pabor sa konseptong iyon. Ipinapakita ng genetic memory na may 6 na yugto ang paglaki ng lahat ng Roach Warrior sa planetang ito. Nasa unang antas si Banbo bilang Junior Warrior. Ayon sa genetic memory, ang mga Junior Warrior ay dapat mabilis na lumaki sa ilalim ng proteksyon ng Elder ng Angkan, at tanging kapag naging isang Ultimate Warrior na sila ay aalis upang pumili ng teritoryo at mamuhay ng mag-isa. Ang nakatatandang ni Banbo ay ang pulang mandirigmang iyon na sa kasamaang palad ay misteryosong namatay. Tanging maliliit na insekto lamang ang pwedeng hulihin ng mga junior na mandirigma para sa pagkain. Nasa ibaba pa rin ng food chain si Banbo, ngunit nasa yugto siya ng pinakatataas na pag-unlad at nangangailangan ng malaking pagkain. Kagad matapos niyang ubusin ang bangkay na kanyang dinala, bumabalik ang gutom. Habang iniisip ni Banbo na lumabas para maghanap ng pagkain, isang malaking berdeng insekto ang nakadapo sa dahon ng edelgrass. Maingat na nilalasap ang malambing na mga dahon ng damo ayon sa alaala ng henetiko. Ang insekto na ito ay isang kabataan na locust na may sungay na parang espada na walang kakayahang makipaglaban. Bagamat magaling ito sa pagtakas, tinitingnan ni Banbo ang paligid, tiniyak na walang ibang malalakas na mandaragit at tahimik na lumalapit. Sa susunod na sandali, binibilang ni Banbo ang anggulo. Biglang sumabog mula sa lupa. Nawalan ng balanse. Ibinubukan niya ang mga pakpak at sa isang iglap ay tinatamaan ang target. Sinusugat ng kanyang kaliwang harapang kuko ang likod na baluti ng mga nymph ng swordhorn locust. Binabasag ang kaliskis na mahigpit na nakakapit dito. Ang kanyang kanang harapang paa ay tumusok papunta sa mata ng compound. Malakas ang ingay ng gulo. Mga 10 malapit na nymphs ng swordhorn locust ang nagulat, nagkakagulo at tumatalon sa takot. At ganito, nasasanay na ang buhay. Lumalabas si Banbo tuwing madaling araw at tanghali araw-araw. Pagkuha ng 2 nymph 2 beses ay sapat na para kainin. Ang natirang karne sa likod na hita ay pinatutuyo para sa imbakan. Ang natitirang bahagi ay mapupunta sa kanyang mga tiyahin na kapitbahay. Di nagtagal, 1 buwan na ang lumipas. Sumasailalim ako sa aking ikalawang pagbulok. Naging isang antas 2 na junior na mandirigma. Umabot na sa 18 ang haba ng katawan. Medyo tumaas ang lakas, ngunit hindi ito gaanong malaki ang pagbabago. May 7 pang ganitong uri ng ebolusyon na natitira. Sa pagtamo lamang ng sukdulang mandirigma
tugma magkakaroon ng ikalawang pagbabago sa kalidad. Sa pagbukas ng pugad, tanghali na, dumadaloy ang mga alon ng init, nagniningning ang hangin. Karamihan sa mga hayop ay hindi makatiis sa ganitong panahon at nananatiling nakatago. Tanging ang masipag na mga harvester ants na may malaking ulo ang abala sa ilalim ng nagbabagang araw. Salamat kay Banbo at sa ilang mga maliliit na ahas na bulaklak na mabigat na nangangaso sa mga nymph ng katig na locust na kumakain ng mga bagong sibol ng damo, masagana ang ani ng mga langgam ngayong taon. Tapos na ang pag-ukol ng aking unang binhi ng buhay. Dapat ko ba itong itanim? Wala na. Mali ang panahon. Isa itong ika-4 na binhi. Sayang naman kung mamatay ito sa init. Ngunit anong buto ang dapat kong piliin para sa binhi ng susunod na buhay? Nagsimula nang mag-isip si Banbo. Lumabas siya para manghuli ng 2 nymph na may matibay na mga binti. Nakatiklop sa pintuan habang kumakain at nag-iisip. Sa tabi ng ilog, may higit sa 1 dosenang mulberry na puno. Partikular na puting jade na mulberry. Masarap ang mga mulberry at maliit ang mga buto nito na kasya sa pouch ng binhi ng buhay. Pero kailangan ng 3 taon o higit pa bago mamunga ang mga buto ng mulberry matapos itanim. Sa malapit na gubat ay nakatayo ang isang bihirang puno ng evergreen na natatamaan ng araw. Mayroon din itong problema sa mabagal na paglaki. Ang pulang raspberry ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero ang mga prutas ay hinog lamang sa huling bahagi ng taglagas. Kapag ang mga mandirigmang ipis ay nag-aalaga ng mga binhi ng buhay sa kanilang mga bulsa, ang kaalaman na kasangkot dito ay medyo komplikado. Bawat pagpili ng binhi ng buhay ay nakakaapekto sa hinaharap na evolusyonaryong paglago. Pumupunta si Banbo sa ilog habang ginagawang pabor ang mainit na tanghaling walang panganib. Sa ilang pag-uwi, pumipili siya ng higit sa 1 dosenang mulberries at inilalagay sa pugad ng mga langgam na may malaking ulo. Hindi mapili ang mga langgam na ito at agad silang dumadapo dito. Agad nilang kinakain ang laman ng mulberry. Kinokolekta ang mga buto sa loob at inilalagay sa araw upang matuyo. Kaaliwalas at kaaya-aya ang buhay sa taniman ng damo ng uring gubat. Isa na namang maaraw na araw. Mabilis matuyo ang hamog. Masiglang nilalakad ng mga langaw na anay na may malaking ulo ang mga buto para matuyo. Habang bahagyang bumababa ang halumigmig, kalahating umaga pa lang ay matutuyo na ang mga ito sa araw. Lumalabas si Banbo ayon sa schedule, nakatayo sa isang malayong dahon ng damo at nagmamasid. Maingat na pinag-aaralan. Plano niyang pumili ng 3 mula sa pinakamagandang kalidad na puting jade mulberry at mga buto ng prutas na sinilungan ng araw para sa kanyang silid-imbakan. Napapansin niya ang isang kumikislap na gintong buto. Sa hugis, ito ay isang buto ng damo ng uring nettle. Ang mga karaniwan ay nagiging kulay kahoy kapag tuyo na. Ito ay tiyak na isang mutated na binhi ng damo ng uring nettle. Isang binhi ng halaman ng lakas. Swerte ko ba o sobrang yaman ng lakas ang planetang ito? Mas karaniwan ang mga mutasayo ng halaman. Sa kanyang kasiyahan, isang malabong alaala ng henetiko ang lumitaw sa kanyang kaluluwa na may salitang binigay ng Diyos na binhi. Tinatala ng genetic memory ang 2 paraan ng pagtatanim para sa mga binhi na ipinagkaloob ng Diyos. Ang una ay ang direktang pagtatanim. Ang resulta ng halaman na naglalabas ng puwersa ay gumagawa ng mga buto o prutas na nagbibigay ng hindi tiyak na espesyal na kakayahan kapag kinain. Ang ikalawa ay ang pag-aalaga gamit ang pouch ng buhay na may pagkakataong magpasok ng mga kakayahan ng lahi sa binhi na ibinigay ng Diyos na lumilikha ng isang napakataas na kalidad na binhi ng buhay. Ang kahinaan ay ang pag-inom ng malaking puwersa ng cosmos at pagpapaliban ng personal na ebolusyon. Nag-aatubili si Banbo ng 2 segundo bago siya tumalbog. Biglang bumaba at lunok ang binhi na ibinigay ng Diyos sa isang higop. Ginagamit ang kanyang sako ng binhi ng buhay upang balutin ito. Agad na nagagalit ang mga malaking ulo na insekto na nagbabantay sa buto na handang makipaglaban hanggang kamatayan. Ayaw ng gulo, nagmadaling pumili si Banbo ng ilang buto ng puno at agad na lumipad. Kuripot ng mga nilalang, binilhan kita ng mga prutas kahapon. Nakatayo si Banbo sa kanyang pinto, kamakaway ng kanyang mga antena at nagpapalabas ng mga pheromone na nagbabanta. Ang mga sundalong harvester ant na may malaking ulo ay agad na nag-atubili, hindi matapang na umatake. Nakatayo ang magkabilang panig ng sandali. Pagkatapos, umatras ang kolonya ng langgam. Sila ay nag-iimbot ng galit, hindi ng pasasalamat, hindi maituturing na matalino na buhay, kahit pa mababa ang antas ng katalinuhan. Banbo buong araw na pinagmasdan at natuklasan na ang mga bagong ugat ng damong uring hindi natatakot sa matinding sikat ng araw. Sa kabaligtaran, matatag silang lumalaki sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Matapos ang maingat na pag-iisip, napagpasyahan niya na ang damong nettle ay hindi natatakot sa init. Ang mga bihasang ugat na nakabaon sa lupa ay maaaring magbigay ng sapat na tubig sa mga sanga para sa malusog na paglaki. Sa ganitong kaso, maaari na niyang isaalang-alang ang pagtatanim ng kanyang unang binhi ng buhay. Pagkatapos ng 2 araw, isang bagong munting sanga ang sumabog mula sa lupa. Isang napakaliit ngunit kamanghamanghang pakiramdam ng koneksyon at pagkakapantay-pantay ang nabubuo sa pagitan nila. Binbo ang nagdadala ng mga bato upang magtayo ng bakod sa paligid ng binhi ng buhay upang bantayan ito buong araw laban sa mga insekto na kumakain ng halaman tulad ng mga nymph ng salaginto. Sa kabutihang palad, dumaan ang isa pang bagyo ng ulan na may masaganang ulan para sa pagtutubig. Matagumpay na nakabuo ang buto ng 3 dahon ayon sa pattern ng tag-init sa kagubatan, darating ang ilang araw na tagtuyot.
Ang moisture sa ibabaw ng lupa ay mabilis na matutuyo dahil sa mainit na araw. Nagpaplano si Banbo ng maaga, naghahanap ng butas na tangkay ng halaman upang mangolekta ng hamog mula sa mga dahon tuwing bukang liwayway para sa pagtutubig. Habang lumalago ang damo, unti-unting naging malinaw ang kamanghamanghang pakiramdam ng koneksyon. Pagkatapos ng isang bagyo, maingat na inukit ni Banbo ito at inilipat din. Matagumpay ang paglilipat sa kanyang butas, ang halaman ay lalong tumubo ng masigla, mas mabilis kaysa sa karaniwang damong uring nettle na may ganap ng ugat. Ang mga dahon ay bahagyang naiiba sa karaniwang damo ng uring nettle. Ang mga ugat ay kulay purple-itim, mas makapal at mas matibay. Tumatakbo ang panahon. Pagkatapos ng isang buwan, muli na namang nagpapakita si Banbo ng palatandaan ng pagbalat, nagiging antukin. Kahindik-hindik na tag-init. Kung walang pagtutubig, maaaring mamatay ang buhay na binhi ng damong nettle sa init at sa mga nakakaasar na nymph ng swordworm locust. Kung hindi agad huhulihin, lulunukin nila ng buo ang binhi ng buhay. Naniniwala si Banbo na ang pagtitiis sa tagtuyot at pagdaig sa gutom ng mga nymph ng swordworm locust ay magpapabuti sa sitwasyon. Ang antok ay parang sumpa, patuloy na lumalala. Si Banbo ay matigas na nilalabanan ng paglaki ng kanyang katawan sa pamamagitan ng matinding lakas ng loob. 12 araw nang walang ulan, hindi lang ito tagtuyot kundi isang buong sakuna ng tagtuyot. Maraming makakapal at mataas na punong kahoy sa gubat ang nagsisimulang maging dilaw ang dahon. Ang mga damo sa tabi ng ilog ay nagsasaka at ang mga lawa ay natutuyo. Yung maliit na ahas na may bulaklak na nakatira malapit ay nawala na, maaaring namatay sa init o baka lumipat sa ibang lugar upang umiwas sa sakuna. Naiisip ni Banbo ang kanyang pagmamadaling pagtatanim ng binhi ng damong uring nettle grass. Ngayon, dahil hindi makahanap ng tubig para sa irigasyon, nagsisimula ng maging dilaw ang mga hinog na dahon nito. Lahating namamatay na bagong dahon na humihinto sa paglaki, wala nang ibang magagawa si Banbo. Tanging magpupuyat siyang magdadala ng maraming sanga upang makagawa ng isang simpleng silungan laban sa nakasisilaw na araw. Nakasalalay sa tadhana kung mabubuhay ito o hindi, hindi na makakaya ni Banbo pang hawakan pa. Sinasaliksik niya ng malalim ang kanyang pugad at natutulog, kung saan nagigising ang malalaking impormasyong henetiko tungkol sa binhi na ibinigay ng Diyos na nag-iiwan ng bakas sa kanyang alaala ng kaluluwa. Ang mga binhi ng buhay na inalagaan mula sa mga binhi na ipinagkaloob ng Diyos ay malaki ang pagkakaiba sa mga inalagaan mula sa karaniwang binhi. Paglago ay nangangailangan ng pagsipsip ng malaking halaga ng puwersa, kaya dapat silang itanim sa mga lugar na puno ng puwersa. Ang pinakamainam na paraan ay ilibing ang 4 na bato sa ilalim ng lupa upang matulungan silang lumago ng masigla. Ang mga junior na mandirigma ay hindi dapat pumili ng mga binhi na ipinagkaloob ng Diyos bilang mga binhi ng buhay dahil ang pagtulog sa ebolusyon ay mahalaga para sa personal na paglago at pag-aalaga ng binhi ng buhay. Ang mga binhi na ibinigay ng Diyos ay kumokonsumo ng malaking puwersa na nagdudulot ng pagkaantala. Bakit hindi ito naisip noong mas maaga? Nagising na may antok, malabo ang kamalayan, mahina ang katawan. Mas mahina kaysa sa unang pagbabago sa ebolusyon, muling napaligid sa bingit ng kamatayan. Sa kabutihang palad, muli siyang nakaligtas. Matagal nang namiss ang maalinsangang hangin. Una niyang napagtanto na tapos na ang tagtuyot habang siya ay natutulog. Kumakain ng ilang dahon sa gilid ng pugad, sandaling nagpapahinga upang bahagyang makabawi ng lakas, siya ay umaakyat pataas sa tuyong silid ng imbakan. Maganda. Matapos ang 2 kabiguan, nagtagumpay ang 3 subok. Ang silid na imbakan na inukit sa loob ng itim na bato ay hindi naapektuhan ng kahalumigmigan. Ang tuyong karne ay maayos na naingatan. Ngayon na isang level 3 na junior na mandirigma, muling nagkakaroon ng bahagyang pagbabago ang kanyang katawan. Dahan-daang nilalapit sa perpektong anyo ng laban na kanyang naisip, siya ay bumulwak ng isang luntiang gintong buto na kumikislap ng bahagyang violet sa dilim. Ito ang bagong inalagaan na binhi ng Diyos, ang kanyang pangalawang binhi ng buhay. Ang pagtulog na ito ay tumagal ng halos 1 buwan, mula kalagitnaan ng tag-init hanggang maagang taglagas. Sa pasukan ng lungga, isang 3 metrong mataas na halamang damo ang dahan-daang sumasayaw sa hangin, lalo na ang maputlang lilang bulaklak sa itaas na naglalabas ng mahina na lilang liwanag sa madilim. Ang binhi ng buhay na damong ugat, hindi lang ito nakaligtas sa tagtuyot, kundi lumaki ito hanggang sa hindi maipaliwanag na taas at nakabunga na rin. Habang nakatitig ng malabo, isang mahinang puwersa ang bumalot sa katawan ni Banbo. Ang buto ng buhay na nettle grass ay nakapag-ipon na ng sobrang lakas at kailangang ilabas ito, na halos na ililipat sa kanya. Ang kasalukuyang kakayahan ni Banbo sa pagsipsip ay limitado. Ang kanyang kabibe ay naglalabas ng maputlang kulay lila na liwanag habang pumapasok ang lakas na ito. Iilan lang ang nasisipsip ng mga selula, ang karamihan ay bumabalik sa kalikasan. Ngayon, sapat na ang aking autonomong rate ng pagsipsip ng puwersa para sa personal na paglago. Aasahan, ang pag-akyat sa antas 4 na ay nangangailangan ng isang binhi ng buhay. Para sa tulong, sa bundok, nananatili ang 12 punla ng Crimson Warrior, kasama ang isang raspberry bush na nagsimula ng magbunga. Dapat anihin ang raspberry sa loob ng 1 buwan, hindi pa huli para anihin iyon.
Ngayon maaari na niyang alagaan ang ikatlong binhi ng buhay, puting jade na moringa at prutas na sinag ng araw. Maingat na pinag-iisipan ni Banbo at nagpa siya na unahin ng sunlit fruit. Hindi naman masyadong matagal ang araw-araw na panghuhuli. Kadalasan, nakaupo lang siya nang walang pakialam sa pasukan ng lungaw, binabantayan ng damong yerba. Binhi ng buhay, nagdi-digest ng pagkain, sumisipsip ng puwersa ng cosmos, nararamdaman ang sariling paglago. Hindi pa rin sanay si Banbo sa ganitong pasibong mekanismo ng paglago na lampas sa kanyang kontrol. Sa paghahanap sa buong katawan niya, tunay na walang meridian ang anyo ng ipis. Matapos ang maraming pag-iisip, sa wakas ay nagkaroon si Banbo ng isang liwanag isang araw. Nakatuon siya sa kakulangan ng meridians, hindi pinapansin ang mahalagang layunin ng mga meridian. Ang mga meridian ng tao ay nag-iimbak at nagdadala, habang ang dugo ng ipis ay maaaring ganap na maglaman at maglabas ng puwersang kosmiko, na halos katulad ng kakayahan ng mga meridian na mag-imbak at magdala. Ang kaibahan ay ang dugo ng roach ay kusang umiikot sa buong katawan ng walang kontrol, at ang nakaimbak na puwersa ay kusang lumalabas ng walang kontrol. Nagbago ang pag-iisip ni Banbo. Babukas ang pinto sa harap niya, ang pagkontrol sa daloy ng dugo ay katumbas ng paglinang ng meridian. Hindi kayang kontrolin ng tao ang daloy ng dugo nila, pero maaaring ng mga roach. Ang tao ay may iisang puso, samantalang ang mga ipis ay may tatlong malalaking puso sa dibdib at tiyan, at sa buong mga daluyan ng dugo sa katawan, lalo na sa mga junction ng ganglia, maraming maliliit na puso ang nakakalat. Malaki at maliit na puso ay nagtutulungan, nagpapagalaw ng daloy ng dugo. Simple lang ang ideya ni Banbo, maraming ugat ng dugo na iba't iba ang sukat ang nasa loob ng katawan. Bagamat tila magulo, sumusunod sila sa malinaw na mga pattern. Kung magagawa niyang kontrolin ang pagtibok at paghinto ng lahat ng puso, maaari niyang gabayan ang daloy ng dugo sa buong katawan, na katumbas ng paggabay sa sirkulasyon ng enerhiya at pagpapalago. Ang pagpapatupad ay napakahirap kung ang bilis ng puso ay inaayos ang kondisyon ng katawan at hormonal na stimula, hindi kontrolado ng kagustuhan. Matapos matuklasan ang direksyon, isang malaking proyekto ng pagsasaliksik ang sumunod, pinipilit niyang gunitain ang lahat ng uri ng galaw habang nararamdaman ang pagbabago sa ritmo ng kanyang puso. Banbo pinapalakas ang mga kalamnan at daluyan ng dugo sa pamamagitan ng iba't ibang masiglang galaw, sabay na ginagamit ang lakas ng isip upang maramdaman ang mga pagbabago, unti-unting natutuklasan na ang kanyang maliit na katawan ay naglalaman pala nito. Maraming nakatagong ugat at puso ang umiiral. Ang mga nakatagong ugat na ito ay may mahusay na elastisidad, karaniwang nagkokontrata bilang maliliit na hibla na hindi nakakahadlang sa paggalaw ng mga hibla ng kalamnan. Ang komplikado ng mga daluyan ng dugo sa kalamnan at estruktura ng buto ay lagpas sa imahinasyon, higit pa sa tao. Sa una, akala ni Banbo na madali niyang magagawa ang mga kaukulang paraan ng pagpapalago, ngunit nadiskubre niyang mas komplikado ito kaysa sa inaasahan. Ang paggawa ng mga teknik ay isang masalimuot na proseso ng pagtuklas at paghihinuha. Sa madaling sabi, ang akala niya na base 3 na kalkulasyon ay naging base 6 nang madiskubre ang mga nakatagong sisidlan at puso. Sa lipunan ng tao, maaaring makatipid ng malaking oras ang mga programa sa computer. Ang problema ay nasa isang primitibong planeta siya na walang teknolohiya, mag-isa, kahit papel o panulat ay wala. Sinimulan ni Banbo ang paghuhukay ng isang espesyal na silid pananaliksik sa malalim na bahagi ng bato, pinapakinis ang ibabaw nito at nag-iingat ng impormasyon sa pinaka-primitive na paraan, ginagawang ukit sa bato. Nuwang siyam na diagram ng langaw, harap, likod at gilid na cross-section, maingat na inilalarawan ng sarili niyang carapace, mga nodules, kalamnan, at pinakamahalaga, ang distribusyon ng mga ugat at puso. Sa kabila nito, ang ibabaw ay puno ng teksto, kung saan ang mga hindi gaanong mahalagang bahagi ay minarkahan ng mga linyang nagdadala sa mga marginal na tala. Tinatawag na structural atlas, ang gawaing ito ay umabot kay Banbo ng higit sa kalahating buwan. Ang matinding pisikal na aktibidad at labis na pag-iisip ay nagdudulot ng malaking konsumo na nangangailangan ng mas maraming pagkain. Sa kasamaang palad, may isang ember serpent na biglang lumitaw mula sa kung saan at nagtayo ng bahay sa tabi ng ilog. Ayon sa genetic memory, ang mga adult ember serpent ay mga dambuhalang hayop na nangingibabaw sa gubat, mga pinuno sa pagkain, na nangangailangan ng mga senior na mandirigma ng angkan upang hulihin sila. Ito ay isang batang ember serpent, humigit kumulang 5 metro ang haba, isang hindi malalampasang dambuhala para kay Banbo. Tanging mapapanood ni Banbo nang walang magawa habang niloloko ng halimaw ang kanyang target, hindi alam kung sasapitin siya nito, at hindi pa nga niya matapang na manghuli sa gabi. Akala niya makakayanan niya lang, pero nagsisimula ng palawakin ng nilalang ang teritoryo nito, pinapatay ang mga mole, ardilya, kuneho, ibon, at iba pang maliliit na hayop sa paligid ng gubat. Nakikita rin ng ember serpent ang light seed ng nettle-tailed grass, naaakit sa aura ng lakas na inilalabas ng halaman, at sa isang punto inilipat nito ang lugar ng pagpapahinga mula sa itaas ng itim na bato papunta sa pinto ng pugad ni Banbo. Tuwing umaga, walang palya itong dumudulas papunta roon, nakikipag-ugnayan sa buhay na binhi, hindi aalis hanggang tanghali. Napipilitan ng sumuko si Banbo. Hindi lang araw-araw nakaharang ang kanyang pasukan, kundi ninanais din ng ahas ang buhay na binhi na kanyang pinaghirapan alagaan. Hindi makaisip si Banbo ng paraan para pumatay nito. Sa kanyang nagising na genetic na alaala, maraming mapanganib na nilalang ang naitala, ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa malapit na lugar si Banbo na makikita. Nakakita siya ng isang maliit na insekto na tinatawag na amoy bulate, na angkop na pinangalanan dahil sa makulay nitong balat.
Sa gubat, karaniwang ang makukulay na kulay ay nangangahulugang nakamamatay na toxic, isang babala sa mga mandaragit. Ang mga organo ng pandaman ng insekto ay hindi tinatanggihan ang gas na ito, walang nararamdaman, ngunit sa mga organo ng pangamoy ng mga ahas, daga, at ibon, ito ay isang napakasangsang at nakamamatay na amoy. Binabalewala nila ang mga stink beetle, desperadong iwasan sila. Nagpasya si Banbo na subukan gamitin ang amoy ng stink beetle upang paalisin ang ember serpent. Kinabukasan, nahuli niya ang isang stink beetle at piniga ang kanyang lason sa isang bilog sa paligid ng binhi ng buhay. Ang kumikislap na dila ng ahas ay matalim na nakadama ng kakaibang amoy. Natatakot ito, umiikot ng matagal, ngunit sa huli ay hindi nilalapitan ang buto ng buhay. Maingat na nagmamasid si Banbo, tiniyak na epektibo ang paraan, lihim na natuwa, at nagpasya na palawakin ang sakop. Sa isang hapon, halos 100 stink beetle ang pinatay ni Banbo nang sabay-sabay, pinapalibutan ng paligid ng itim na bato at ng taniman ng uring na may mga batong pinatakan ng amoy ng stink beetle. Ang nakamamatay na amoy ay malayang kumakalat sa hangin. Kinabukasan ng madaling araw, lumitaw ang anyo ng ember serpent sa malayo, dumudulas-dulas habang naghahanap ng butas, ngunit binabaha ito ng amoy, sa huli ay pumipil sa malayo sa ilalim ng gintong punong ulan, nakatungo ang ulo, nakasara ang bibig, tila lubhang nanghihina. Ang nakatutokong dila ng python ay ang pinakamahalagang organo nito sa pandama, napakasensitibo sa pakiramdam. Hindi matiis ng ember serpent ang amoy na ito, ngunit hindi maiiwasang iwanan ng mga binhi ng damo, kaya't unang mga araw ay nag-iikot ng hindi nais, naghahanap ng butas, sinusubukang lumapit. Matapos ang ilang araw na walang bunga, sa wakas ay sumuko ito. Sa pagtanggi ng python, nagsimula ng mag-alaga si Banbo, sinusubukang maramdaman ang puwersa. Habang nag-i-inscribe ng mga tala sa ikalawang silid, mabilis niya itong napupuno, isang buong 53 diagram, bawat isa ay may kasamang maikling teksto na tinatawag na Foundational Movement Atlas. Araw-araw siyang abala ng sobra, ngunit naninirahan mag-isa, hindi nararamdaman ng insekto na ito ang kalungkutan. Lumilipas ang panahon nang hindi napapansin sa abala, at muling lumalabas ang estado ng ebolusyon, mas mabilis pa nga ngayon. Pagkatapos lamang ng 2 araw ng antok, hindi na niya kaya at nahuhulog sa malalim na pagtulog. Malalakas na mga ibon at hayop na sumisira sa prutas ng lakas ay may mataas na tsansang mag-evolve bilang mga mandirigma, kadalasang may kakayahang labanan na mas higit pa sa mga insekto. Kung matuklasan ng mga hayop na mandirigma sa teritoryo, kailangang agad silang puksain o magdudulot sila ng seryosong sakuna. Sa panahon ng pagtanda ng prutas ng binhi ng buhay, maaaring dumaan ang mga ibon at hayop upang manghuthut-hut. Huwag magpakita ng awa o kanilang yuyurikan ang iyong mga prutas at magiging banta sa dominasyon ng pangkat. Ang kaalaman na nakasulat sa mga gene ay naipapagana sa panahon ng ebolusyon, hati-hati, magulo, at malabo. Ang paggising na ito ay nagbigay sa kanya ng mas magandang kalagayan kaysa dati, walang halatang kahinaan. Matapos kumain at magpuno, mabilis siyang naging masigla at nagsimulang maglakad-lakad upang magmasid. Tanghali na. Hindi sisuko ang ember serpent sa kanyang mga plano, muling umiikot sa pintuan, humaharang sa labasan, maingat na nagmamasid. Ang mga buto ng damo sa binhi ng buhay ay nananatiling maputlang kulay purple, hindi pa ganap na hinog. Sa tanghali, umaatres ang ember serpent. Banbo ay nagsusubok na manghuli ng mga amoy na langgam sa malaking saklaw, gamit ang kanilang mga glandula ng amoy upang muling buuin at palakasin ang depensibong palibot. Ang mga buto ng damo ng binhi ng buhay ay nagbabago mula sa maputlang purple tungo sa purple-black na ningning sa gabi. Isang palatandaan na malapit ng mamatayog ang mga buto, halatang nakikita ng ember serpent ang nalalapit nitong kalagayan, paulit-ulit na nag-iikot sa paligid, handang sumugod. Kapag hinog na ang mga butil ng damong uring giting, mabibigo ang harang na amoy ng kabute, at tiyak na tatakbo ito ng walang pag-iisip upang agawin ang mga ito. Nag-aalala si Banbo tungkol dito. Kung alam niya ang pagsubok na ito ang naghihintay, hindi sana siya nagmadaling magtanim ng binhi ng buhay na damo. Matapos ang maraming pag-iisip, nakabuo siya ng 3 solusyon. Una, anihin ang mga buto bago ito tuluyang mamatay. Pangalawa, hintayin ang pagtanda ng mga buto ng uring damong dagat at panoorin ng ember serpent na lunukin ang mga ito. Ang batang ember na ahas na kumakain ng force fruit ay malamang na mamatay bigla o sa mas kaunting pagkakataon, mahulog sa malalim na pagtulog at magbago into a force being. Pangatlo, matapang na nilalabanan ni Banbo ang ember serpent lalo na't may resulta ang kamakailang pagsasanay niya, bagamat una niyang tinatanggihan ang pagkakataong manalo. Nagpapakahirap siya sa pagitan ng unang at ikalawang paraan sa loob ng ilang araw. Sa huli, pinili niya ang ikalawa, hindi limitado ang mga binhi ng buhay sa isa lamang. Huwag magmadali, winasak ang ani ngayong taon. Darating ang susunod na taon ng mas maraming binhi ng buhay na maaaring itanim. Patuloy na lumalakas ang ahas na apoy. Dapat itong puksain ng maaga para sa kapayapaan sa hinaharap. Kinabukasan matapos piliin ang estratehiyang ito, tumitigil sa pag-iilaw sa gabi ang pinakababa sa butil sa tuktok, tanda ng ganap na pagkahinog. Ang ember serpent ay walang pake na nakukulong sa pasukan ni Banbo, naghihintay ng matagal. Hindi agad kumakain ng mga hinog na buto, isang araw makalipas, 3 pa ang hinog ngunit hindi pa rin susugod ang ahas.
Malinaw na naghihintay na lumaki ng husto ang lahat ng buto bago nila lunukin ng buo. Gaya ng inilalarawan ng genetic memory, ang mga Ember Serpent ay mga hayop na walang kasiyahan sa kanilang kasakiman. Mas lalo itong kumakain, mas lalong nagiging masama ang pagkamatay nito. Malupit na sumumpa si Banbo. Bigla sa gabi, isang kulay abo itim na anyo ang biglang sumulpot, inatake ang Ember Serpent ng walang paunang babala. Ang biglaang labanan ay nakapagpaalarma kahit kay Banbo na lihim na nanunood. Isang tagapagbantay ng anino. Mula sa alaala ng henetiko, nakikilala ni Banbo ang biglaang umaatake. Ang laban ay ganap na nakatuon sa isang panig. Ang maliit na Shadow Hunter ay yumuko ang likod, nakataas ang buntot, nagpapakita ng matinding hangarin, napakabilis kumilos, ang mga kuko nito ay tuloy-tuloy na nag-iiwan ng madugong gasgas sa Ember Serpent. Ang Ember Serpent ay umiikot sa isang bilog, nakatukod ang ulo, tinatanggap ang mga tama tulad ng isang sandbag. Hindi naman ibig sabihin nyo na ayaw nitong bumawi. Ang kalaban ay sobrang bilis, hindi mahawakan. Natapos ng Shadow Hunter ang buong combo nito, tila pagod na, umatras sa ligtas na posisyon, mapagbantay na pinapanood ang matinding gasgas na Ember Serpent. Patuloy na nakalugay ang ulo ng Ember Serpent, walang galaw, walang senyales ng buhay. Hindi magpapahinga ng kahit kaunti ang Shadow Hunter, sandaling humihinga, saka nagsisimulang paikot-ikot sa Ember Serpent, tila naghahanap ng mapanirang kahinaan. Ang Shadow Hunter ay isang bihasang mandaragit, alam ang mga panlilinlang, kaya't biglang humihinto at nagbabago ng taktika, dahan-daang umiikot sa Ember Serpent. Matapos ang higit sa 10 paikot, nang makita na hindi kailanman ipapakita ng kalaban ang ulo nito, biglang sumugod at kagat ang nakalantad na buntot. Biglang sumugod ang nakapusod na Ember na ahas, buong katawan nitong tumuwad ng diretso tulad ng isang naibigay na pana, nakabuka ang panga papunta sa Shadow Hunter. Biglang sumabog ang nakataingang katawan ng Shadow Hunter, tumalon ng mataas, umiikot sa gilid upang iwasan ang mapanganib na atake, kasabay nito ay hinahampas ang mga kuko, sinusubukang tamaan ang mahalagang 7 pulgadang leeg ng ahas. Sa kasamaang palad, medyo nahuli ito, hindi nakatama. Ginamit ng Shadow Hunter na ito ang buong lakas na nag-iwan ng 3 malalalim na sugat na may dugo sa tiyan ng python. Tinitingnan ni Banbo ng may paghanga, ganito pala kaganda ang pangunahing laban ng mga likas na nilalang. Mabilis na niyayakap ng Ember Serpent ang katawan nito, naghahanda sa depensa. Patuloy na umiikot ang Shadow Hunter sa paligid ng Ember Serpent, hindi nagmamadaling umatake, pinapawala ng pasensya nito. Mananatiling nakatupi ng mahigpit ang Ember Serpent, tumatangging ilantad ang ulo nito. Napansin ni Banbo na ang dugo mula sa punit na kaliskis ng Ember Serpent ay mabilis na natutuyo, na tila isang karaniwang kakayahan ng lahat ng malamig na dugo na nilalang. Wala nito ang ganito. Matapos umikot ng higit sa 10 beses, hindi nito mapigil ang muling magpasiklab. Gamit ang parehong taktika, biglang sumugod ito, kumagat sa nakalantad na buntot ng Ember Serpent. Sa pagkakataong ito, handa na ang Ember Serpent. Sa sandaling kinagat ang buntot nito, matinding hinayla pabalik, parang pangingisda, hinihila ang Shadow Hunter papunta sa sarili nito. Kasabay nito, itinaas nito ng mataas ang ulo, nakabuka ng malaki ang panga, nakahanda, nakatigil, ngunit hindi agad umatake. Ang Shadow Hunter, na naibagsak sa balanse, ay biglang tumalon ng nag-aalala. Sa sandaling ito ay lumipad sa hangin, nakatutok ang nakataas nitong ulo dito, at biglang pumagat na parang kidlat, niyayakap ang Shadow Hunter. Ang katawan nito, mabilis na pumipigil sa isang nakakasakal na buhol, nakatago sa pasukan ng kanyang pugad, nakikinig kay Banbo, bahagyang naririnig ang pag-crack ng mga buto na niyayakap ng napakalakas na puwersa. Tapos na ang laban. Medyo nahihirapan ng Ember Serpent na lunukin ang Shadow Hunter. Dahil sa paglaki ng tiyan nito, ang isang katamtamang laki ng hayop ay hindi lamang nakabawi sa mga sugat sa laban, kundi nagbibigay din ng sapat na nutrisyon para sa paglago. Gayunpaman, ang tagumpay sa mapanganib na laban ay nagdulot nito ng kawalang ingat. Ang namamaga nitong tiyan na pumipigil sa katawan nito na mag-ikot-ikot, maaari lamang itong humiga ng patag, at ang mga galaw ay naging mabagal. Nang makita ang eksenang ito, namulaklak ang puso ni Banbo sa tuwa. Inusisa ng mantes ang cicada, hindi alam ang oriole sa likod. Papalibot si Banbo sa paligid ng itim na bato, tahimik na lumalapit sa likod ng Ember na ahas, biglang lumilipad at dumapo sa 3 pulgadang mahahalagang bahagi ng leeg nito. Lahat ng 6 na paa ay nagsusumite ng puwersa, 4 na likurang paa ang mahigpit na nakakapit, 2 matutulis na harapang paa ang naghahati ng paalang. Ang Ember na ahas ay umiiyak sa sakit, kumikilos ng pabulusok at umiikot ng marahas, ngunit ang namamagang tiyan ay labis na nakakahadlang sa kanyang galaw. Ang Ember na ahas ay mabilis na humihina, hindi na dahil sa pagod na pakikipaglaban, kundi dahil sa nakamamatay na pagkapagod dulot ng labis na pagdurugo. Ayaw nitong mamatay, nagsimula itong gumapang papunta sa kanyang pugad na lawa. Kinatutuhanan ng buntot nito na kumikilos mula sa isang gilid papunta sa kabila, nakabuka ang panga ng 180 degrees, na para bang ayaw nitong pabayaan ng umaatake na makaligtas. Maingat na nakaluhod sa distansya, matagal na naghihintay, tiniyak na patay na ito ng husto, saka lamang siya lumapit para ay proseso ang python. Nakuha na ang pagkain para sa hinaharap. Matapos mapalakas ang depensang perimeter, kinukuha ni Banbo ang 4 na hinog na buto ng Urteca na ginawa ng life seed, pansamantalang itinatago sa kanyang pugad.
Amoy dugo ang nagdadala ng dalawang kalapit na kolonya ng dambuhalang panga na harvester ants na iniwan ng kanilang trabaho sa pag-ani ng mga buto ng dambuhalang damo na bumubuo ng mahahabang pila, walang tigil, walang pagod na hinihiwa at dinadala ang karne. Mahilig din sa karne ang mga dambuhalang panga na harvester ants. Pinapabilis nito ang pagpaparami ng itlog ng reyna, pinapadali ang paglaki ng mga larva sa kolonya, at mas nagiging matatag ang mga bagong trabahador. Hindi hanggang tanghali nakakapahinga si Banbo. Busog at kontento, inilalabas niya ang isang buto ng damo upang subukan, nararamdaman ang lakas na dulot nito sa kanyang katawan. Totoo ngang nagpapasigla ito sa aktibidad ng selula, ngunit iba ito sa prutas na raspberry na sinubukan niya dati. Ang prutas na raspberry ay nagpapalakas ng sigla ng selula. Ang mga buto ng damo ng Urtica ay mayroon ding ganitong epekto, ngunit dagdag pa rito, pinapabilis nito ang pagdami ng mga selula. Kailangan ni Banbo ng halos kalahating araw para tunawin ang isang buto ng damo kung saan kailangan niyang kumain ng paulit-ulit upang mapunan ng nutrisyon at enerhiya. Maaari siyang kumain ng 2 buto ng damo araw-araw. Mas hindi kayang tiisin ng katawan niya ang epekto nito, bumababa ang bisa, at nakasasama sa mga selula. Kinabukasan, biglang namumunga ang binhi ng buhay ng 11 hinog na buto ng uring. Batay sa takbo, lahat ng buto ay aabuti ng 2 araw pa para maging hinog. Hindi kayang kainin ni Banbo ang ganito karami sa isang saglit, kaya ginagaya niya ang mga dambuhalang panga na harvester ant. Tuwing umaga kapag natutuyo na ang hamog sa araw, inilalabas niya ang mga hinog na binhi para matuyo sa araw, at sa dapit hapon ay binabalik niya ito sa pugad para itago. Dapat epektibo ang amoy ng kabute, dahan-daang umaabot sa puntong lahat ng binhi ng Urtica ay hinog na, nakolekta at pinatuyo. Ang mga dambuhalang ant na may malalaking panga ay matagumpay ding nakapagpababa sa Ember Serpent at Shadow Hunter hanggang maging 2 kalansay na nagdadala ng lahat ng nakakain na karne. Sa panahong ito, walang malalaking mandaragit na nakakaabala sa kanila. Mas lalo pang swerte ang kanilang kapalaran. Nangangat-ngat na ang mga prutas ng raspberry sa bundok. Malayo ang teritoryo ng mandirigmang Roach clan na minsang nag-alaga kay Banbo, puno ng panganib ang biyahe. Hindi madali ang isang balik biyahe. Planong panandali ang manatili ni Banbo sa bundok, ubusin muna ang lahat ng raspberry sa lugar bago umuwi. Matapos mamatay ang mga buto ng damong nettle, nagsisimula ng maging dilaw ang mga dahon. Pagsibol ng tagsibol, pag-usbong ng tag-init, ani ng taglagas, kamatayan ng taglamig. Ito ang likas na siklo ng damong pako. Ang buto ng damong pako ay sumisipsip ng lakas upang lumaki, nag-e-evolve ang mga gene, at nagiging mas matatag kaysa karaniwang damong pako. Sana'y kayanin ng mga ugat nito ang matinding taglamig, muling sisibol at lalago sa susunod na tagsibol. Nang iwan niya ang mga bundok, isa lamang siyang karaniwang ipis, ngayon ay isang ika-4 na Star Junior Warrior. Naramdaman ni Banbo ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng tagumpay na pagbabalik. Sa madaling araw, lumalabas ang paikat-ikot na hanay ng mga bundok at kasunod nito ang mga problema. Lumipas na ang higit sa kalahating taon. Hindi niya maalala kung aling tuktok yon. Mananatiling malaking ang populasyon ng mga kuhol sa mga bundok, walang senyales ng mga inaasahang ahas, daga, o ibon. Agad na naisip ni Banbo ang 2 posibleng dahilan. Isang makapangyarihang mandirigma mula sa Crimson Roach clan ang dumating malapit sa mga bundok, o buhay pa rin ang orihinal na mandirigma mula sa Crimson Roach clan. Ang biglaang pagkawala nito dati ay malamang na nangangahulugang nagtago ito sa isang ligtas na lugar para matulog at mag-evolve. Halos nabuo na ang isipan ng maramdaman niya ang mahina ngunit malakas na puwersa ng psychic na dumaan sa kanya. Agad pagkatapos, mula sa isang malayong tuktok, isang napakalaking uod ang lumilipad, parang isang pulang apoy na bumabagtas ng napakabilis, na katulad ng anumang ibon na nakita niya sa gubat. Bigla siyang binunot ng isang pares ng mga kuko ng damapo ang dambuhalang anyo sa harap niya. Hinawakan ng dambuhalang roach si Banbo gamit ang mga dulo ng kanyang harapang paa, itinaas siya ng mataas, sinusuri mula sa bawat anggulo. Naalala kita, yung maliit na itim na bagay na nagtatago sa ilalim ng mga bato. Piliting-pilit ni Banbo ang kanyang mga pakpak, umaatungal ng galit, ang mga antena ay naglalabas ng matinding amoy, tinutukoy na ang dambuhalang roach ay tunay na mandirigma ng Crimson Roach clan na minsang nag-alaga sa kanya. Hindi talaga ito namatay. Alam ko mula pa sa simula na ikaw ang may pinakamagandang tsansa na maging isang mandirigma ng angkan. Haha, gaya ng inisip ko. Paano ka naging mas itim pa? Ang pangit. Inaayos ni Banbo ang kanyang mga pakpak, hindi alam kung paano sisigot. Pumunta siya para maghanap buhay, pero hindi namatay ang iba, ibig sabihin may-ari ang mga binhi ng buhay sa bundok na nabigo ang plano. Mula sa pananaw ng mga alaala ng Jin, mayroon na siyang mga nakatatandang kasapi ng angkan, mga makapangyarihang mandirigma na sumusuporta sa kanya. Ang tawag sa akin ay Flame Stripes. Anak, ano ang pangalan mo? Nakalimutan ko, bata ka pa, hindi ka pa pwedeng gumamit ng telepatikong komunikasyon. Sa totoo lang, may pangalan ng mandirigmang Crimson Roach na ito. Naalala ni Banbo na ang Flame Stripes ay isang bihirang halaman, itinuturing na napakaganda ayon sa panlasa ng Crimson Roach clan. Ang pangalan ko ay Banbo. Mahirap na ipinapadala ni Banbo ang mensahe gamit ang psychic na lakas. Nabigla si Flame Stripes, nanginginig ang mga pakpak habang umatras ng 2 hakbang, nakatitig kay Banbo ng matagal, nang hihina ang tanong, ilang palitan na ang pinagdaanan mo? Paano ka natutong makipag-ugnayan gamit ang psychic? Muling naging maingat si Flame Stripes, nagtatanong, sino ang nagturo sa'yo?
Para kay Banbo na nananatiling mahina, ang paggamit ng psychic na lakas upang magpadala ng mga mensahe ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Kahit ang pagpapadala lang ng ilang salitang iyon ay nagpapasikot sa kanyang utak, matagal na nakahiga si Banbo, nagpapahinga mula sa pagkahilo, saka itinuro ang kanyang fourth law sa ulo. Memorya ng henetiko. Ganito rin, inililinya rin ni Flame Stripes ang ulo niya gamit ang fourth law, na nagbubulong, mas maraming kaalaman ang nagigising sa mas pabor sa tunay na Diyos ng kalikasan. Natatakot si Flame Stripes, tapos nakakita ng liwanag, ngunit hindi mapigilan ang kasiyahan, patuloy na nagtatanong, bakit ka umalis sa tuktok? Ang komunikasyon gamit ang amoy ng roach ay masyadong monotonous at malabo, hindi makabuo ng buong pangungusap. Tumanggi si Banbo na sagutin ang ganitong komplikadong tanong. Nakatagal ka mag-isa sa ganitong paraan, tumango si Banbo gamit ang kanyang mga antena. Oo. Saan? Paano hindi kita kailanman nakita? Ibinubunto ni Banbo ang isang braso, itinuturo pababa sa malawak na gubat sa ibaba. Sabi ni Flame Stripes, ang gubat ay napakadelikado, isang himala ang iyong pagkaligtas. Bakit hindi ka nanatili sa bundok na wala si Banbo sa salita? Noong panahong iyon, mas delikado ang bundok. Nakita na hindi sumasagot si Banbo, humihingalo si Flame Stripes, mabuti na lang na naalala mo ang daan pauwi at nakabalik ka. Nakaramdam si Banbo ng kaunting hindi komportableng pakiramdam, hindi maipaliwanag na naaalala ang kanyang nawawalang ina na si Roach. Maliban na lang kung may himala, hindi na siguro nakaligtas si Roach sa nakaraang taglamig. Si Flame Stripes ay mahilig magtanong-tanong. Bago pa makasagot si Banbo, ituloy niya ang pagtatanong, ano si Banbo? Walang ganitong uri ng halaman sa aking genetic memory. Ang kakaibang pangalan, mga pamilyar na tuktok, mga pamilyar na halaman at yung mga bato kung saan siya minsang nagtago. Matapos ang halos isang taon ng paglago, mas mataas na ang mga punla ng buhay na binhi ni Flame Stripes at dahil hindi niya isinama ang espasyo para sa paglaki ng magtanim, ilang mga ito ang kanyang inilipat. Ang pagsasanay na ito ay labis na nakasasama sa mga halaman ng binhi ng buhay. Halos doble na ang laki ng gubat ng raspberry. Mga sanga at dahon na makapal at masagana, nagsisimula ng mabuo, ngayon ang panahon ng ani, puno ng halos hinog na raspberry. Nasa harap bago ang raspberry thicket si Flame Stripes, maingat na sinusuri at pinipili, kinukuha ang hinog na raspberry, maingat na pinipira ang isang berry gamit ang daliri. Banbo, gutom ka na ba? Kainin mo, pagkatapos magsalita. Siya mismo ang umuwing sa malaking raspberry. Hindi nag-aatubili si Banbo, pinipiga ang berry at nilulunok ito. Matamis at mabango, mainit, banayad na puwersa ang dumadaloy sa kanyang dugo, buong katawan niya ay nakararamdam ng kasiyahan at kaginhawaan. Maingat na pinapanood ni Flame Stripes ang reaksyon ni Banbo, napapansin na walang halatang hirap sa paglunok ng buong berry. Tanong niya, ilang beses ka nang nalaglag ng balat mula nang maging isang mandirigmang kasapi ng angkan? 3 beses. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay isang pang-apat na yugto na junior na mandirigma. Mahigit kalahating taon na, di ba? Medyo mabagal. Karaniwan, natatapos ng mga junior warrior ang isang molt bawat buwan o higit pa. Malaki ang naging pabagal ng paglaki ni Banbo dahil sa pag-aalaga sa binhi na ipinagkaloob ng Diyos, mga sakuna, at pangangalaga sa binhi ng buhay na makahiya. Hindi alam ni Flame Stripes ang mga dahilan, akala niya nakaligtas siya ng mag-isa sa mapanganib na gubat at nagsasabi ng maaliwalas, hindi mabagal ang paglaki sa ganitong kalagayan. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, iingatan kita. Mabilis kang lalaki bilang isang senior na mandirigma. Nai-inlove si Banbo sa kabutihang loob at pag-aalaga ng kanyang kasamahan sa angkan, ipinapadala ang pasasalamat na damdamin. Lalong natuwa si Flame Stripes, sabik na kumikilos ang mga antena at kamakaway ang mga pakpak. Banbo, ipinanganak ka sa teritoryo ko. Ikaw ang aking junior. Responsibilidad kong alagaan ka. Aba, 3 beses ka nang nagpalit ng balahibo. Mga binhi ng buhay. Nurture mo na ba ang mga binhi ng buhay? May pag-aalala sa emosyon ni Flame Stripes. Oo. Sumagot si Banbo ng oo, at agad na bumaba ang tensyon ni Flame Stripes, nagtatanong, anong mga halaman ang pinili mong alagaan para sa mga binhi ng buhay? Sandalan, nettle grass. Nettle grass. Nettle grass. Bakit nettle grass? Masama ang nettle grass, talagang masama. Paparating na ang taglamig. Mamamatay ito. Huwag mong sabihin sa akin na inalagaan mo ang 3 binhi ng nettle grass. Tinitingnan ni Flame Stripes si Banbo na parang batang walang alam. Matagal na hindi makapagsalita si Banbo habang hinihila ang 2 patayong linya sa lupa gamit ang kanyang kuko. Tatanong si Flame Stripes, 2 binhi ng nettle grass. Banbo ngumingiti ang kanyang mga antena, nagpa siya na ang nettle grass ang unang binhi ng buhay dahil wala siyang mahanap na ibang angkop na binhi noon. Ang ikalawang buto ng buhay ay hindi ordinaryong buto ng damo ng uod, kundi isang napakabihirang buto na iginawad ng Diyos. Tinanong ni Flame Stripes, anong halaman ang pinili mo para sa ikatlong buto ng buhay? Matapos magpahinga ng matagal, sumagot si Banbo gamit ang Psychic Force, prutas na sinag ng araw. Bahagyang napahinga si Flame Stripes, maganda ang prutas na sinag ng araw. Mukhang naiintindihan mo kung paano pumili ng mga binhi ng buhay, di ba?
Ngumiti si Banbo gamit ang kanyang mga antena at biglang naisip ni Flame Stripes dahil sa panahon, naging mandirigma ka noong tagsibol, hindi makahanap ng angkop na binhi kaya pinili mo ang damong nettle bilang binhi ng buhay. Umango si Banbo gamit ang kanyang mga antena, oo. Tinanong ni Flame Stripes, naguguluhan, nettle grass seeds, saan mo nakuha ang mga iyon? Binabaan ni Banbo ang kanyang mga antena, nagpadala ng 2 mensahe ng sunod-sunod, mga langgam. Nagnakaw, yung mga langgam na may malalaking ulo. Huwag mong utusan ng mga langgam. Nauunawaan ni Flame Stripes ang kabuuang sitwasyon, nagpapayo, mag-ingat ka na mula ngayon. Laging piliin ang pinakamahusay na binhi ng halaman upang alagaan ang binhi ng buhay, naiintindihan, tumango si Banbo gamit ang kanyang mga anteni, naiintindihan. Flame Stripes kumakaway ng kanyang mga antena, halika, ipapakita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Sa harap ng kuweba ay isang bakanteng lugar, ang mga orihinal na tanim ay ganap na nilinis, ang mga patay na sanga ng puno ay pinagsama-sama sa isang bilog, bumubuo ng isang simpleng bakod na pamproteksyon. Sa loob ay may isang puno, batang kahoy na mga 3 metro ang taas. Banbo, kaya mong tukuyin ang halamang ito. Sabi ni Flame Stripes ng may pagmamalaki, hindi na pwedeng maging mas halata pa ang pagpapagaling. Diretso namang ikinalkulan ni Banbo ang kanyang mga antena, hindi ko kilala. Napansin ni Flame Stripes na hindi interesado si Banbo sa kanyang pinakakilalang halaman, medyo nadismaya. Ito ay isang regalo na ibinigay sa akin ni Iron Blade Lord noong nakaraang taon. Ito ay isang Crimson Spike Tree. Panginoon Iron Blade. Karaniwan ng mga halaman tulad ng Cloud Cypress, Raspberry, Thornberry, Golden Rain Tree, Eucalyptus, Elm at iba pa. Ang punong Iron Blade at Crimson Spike ay mga bihirang halaman, marahil pati na ang mga nanganganib na uri. Ayon sa mga prospektong pangkaunlaran pagkatapos gawing binhi, ang mga halaman ay maaaring hatiin sa 4 na antas, mababa, katamtaman, mataas, at mahalaga. Ang nettle grass, flame stripes at iba pang mga halamang dagat ay kabilang sa mababang antas ng potensyal na pag-unlad. Raspberry, thornberry, white jade mulberry, at sunlit fruit ay itinuturing na may katamtamang potensyal na pag-unlad. Ang cloud cypress ang pinakakaraniwan at maaring ituring na may mataas na potensyal na pag-unlad. Ang potensyal na pag-unlad ng iron blade tree at crimson spike tree ay nasa antas na mahalaga. Mas matigas ang iron blade wood kaysa sa steel. Ang prutas na pinalakas ng buhay ng iron blade tree ay kailangang lutuin bago kainin. May dalang natural na epekto ng pagpapalakas ng tigas ng kabanata, ito ang kanyang mahalagang katangian. Ang crimson spike wood ay katulad ng iron blade wood. Mas matigas ang sanga kaysa sa iron blade wood. Ang pinagsamang prutas mula sa crimson spike tree na binhi ay may dalawa nitong epekto, ang pagpapalakas ng katigasan ng kalasag at ang pagtaas ng stamina. Hinahampas ni Banbo ang kanyang mga antena gamit ang mga senyales ng amoy upang magpadala pa ng mas marami pa sa Flame Stripes. Labis na nasiyahan si Flame Stripes sa reaksyon ni Banbo. Pinagkalooban ako ni Lord Iron Blade, isang buto lang ang ibinigay niya sa akin. Mahirap humanap ng mga bihirang uri ng halaman. Kapag nahanap na, nangangahulugan ito na maaari ng kolektahin ng pangmatagalan ang mga binhi, hindi na ito mahirap hanapin. Hanggat hindi tanga si Iron Blade Lord, mag-iipon siya ng malaking dami ng mga binhi ng Crimson Spike Tree. Banbo kumakaway sa kanyang mga antena, nagpadala ng walang hiya na mensahe. Gusto ko rin. Maingat na ipinaliwanag ni Flame Stripes na nakuha ang mga binhi ng Crimson Spike Tree sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng Iron Blade Tree seeds kay Iron Blade Lord. 10 buto ng punla ng Iron Blade Tree, 1 buto lang ng Crimson Spike Tree, napakabihira. Ang mga dibisyon ng lakas ng Clan Roach, Junior Warrior, Intermediate Warrior, Senior Warrior, ay sumasagisag hindi lamang sa taas ng ebolusyong henetiko, kundi pati na rin sa mga titulong sumisimbolo ng kapangyarihan at katayuan. Nagsimula nung maging interesado si Banbo sa dalawang nilalang na ito, ang Iron Blade Lord at Crimson Spike Lord. Nagiging magulo si Flame Stripes. Dati gusto ko lang magpasikat sa harap ng Junior, ipakita ang aking autoridad bilang nakatatanda. Pagkatapos, susubukan kong magtanong kay Iron Blade Lord. Tataas si Flame Stripes ng kanyang mga antena, nakatigil at tahimik. Pansamantalang nakararamdam si Banbo ng enerhiyang nagmumula sa kanyang mga antena, isang pamilyar na pag-ikot ng enerhiya. Mga alon ng elektromagnetiko, ginagamit niya ang mga alon ng elektromagnetiko para magpadala ng mga mensahe. Maaaring makapag-evolve ang mga ipis ng kakayahang mag-communicate ng malayo gamit ang wireless, tinatago ni Banbo ang kanyang gulat. Matapos ipadala ang mensahe, biglang bumagsak si Flame Stripes ng mahina, nagpahinga ng matagal bago muling tumayo. Muling labis na nagalak, isang bagong mandirigmang clan ang isinilang sa aking teritoryo. Siguradong maiinggit ang mga matanda. Sigurong magiging masaya si Grey Jade at ang Mountain Lord. Lumilipat ang eksena sa susunod na araw. Busog na si Banbo, nagsimula na ang paglalakbay ng dalawang insekto. Banbo, yung tuktok sa unahan ay teritoryo ni Windchime. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, may 2 binhi ng ulap na cypress na nagsimulang magbunga ngayong taon. Medyo tanga si Windchime. Sa totoo lang, pinili niya ang isang binhi ng Windchime bilang buhay na binhi. Dapat magustuhan ka ni Windchime. Sa harap ng pugad ay isang bukas na lugar na may isang nag-iisang punla na tumutubo, pati na rin isang punla ng Crimson Spike Tree. Maaaring mahulaan.
Marahil ipinamahagi ni Iron Blade Lord ang 10 Crimson Spike Tree Seeds na kanyang ipinalit pabalik sa ibang clan warriors sa bundok. Hindi maiwasang mag-alala ni Banbo. Kung talagang 10 buto lang ng Crimson Spike Tree ang meron, maaaring walang mapapala ang paglalakbay na ito. Nang iniisip ito, unti-unting lumalabas ang isang ipis mula sa pugad, nakatingin kay Flame Stripes, at pagkatapos ay nakatuon ang pansin kay Banbo. Flame Stripes, sigurado ka bang ito ay ipinanganak sa iyong teritoryo? Bakit itim ito? Ang pangit. Wind Chime ay medyo bastos, hindi marunong makisama. Talagang ipinanganak ito sa aking teritoryo. Napansin ko ang maliit na ito nung nakaraang taglamig. Iba ito, napakamatalino. Tama, may pangalan ito, Banbo ang tawag. Banbo, iniisip ni Wind Chime. Pangit ang pangalan na ibinigay mo rito. Nababahala si Flame Stripes na tinawag nitong sarili. Sabi ni Wind Chime, kaya nga ipinanganak ito sa iyong teritoryo, walang lasa tulad mo. Nandiyan hindi makapagsalita si Flame Stripes. Kung wala nang iba, maaari ka nang umalis. Nagsisimula nang maglabas si Wind Chime ng utos na paalisin si Flame Stripes. Sabi ni Flame Stripes, dadalhin ko si Banbo upang makipagkita kay Iron Blade Lord, at isasama ko siya para makipagkita sa iyo, isang nakatatandang. Ngumiti si Wind Chime, hindi ba tayo kakakilala lang, pwede ka nang umalis ngayon. Dapat mong bigyan ito ng regalo. Alam kong dinadala mo ito para lokohin ako at kunin ang mga buto ng ulap na cypress. Pumapasok si Wind Chime sa pugad, mabilis na lumalabas muli, kumikindat ng kuko. Isang butil ng pinatuyong kayumangging seed ng cypress ang dumaong ng eksakto sa harap ni Banbo. Isa lang, hindi masaya si Flame Stripes, muling binibigyang diin si Wind Chime, itong maliit na ito ay maraming kinakain, kayang lunukin ang isang buong raspberry sa isang kagat. Wind Chime kumikilos ang mga pakpak niya na parang galit na galit, Banbo, tera na. Tandaan mo, kuripot si Wind Chime. Mabilis na pinalipad ni Flame Stripes ang kanyang mga pakpak. Dalawang insekto ang bumaba sa isang bakanteng bahagi sa bundok, nahuli ang isang ligaw na kuneho, inilalagay ito sa harap ni Banbo, binubuksan ang balot ng buto ng ulap na cypress. Sa loob ay 5 makakapal na buto ng ulap na cypress, naglalaman ng masaganang aura ng lakas. Mag-ingat ka. Mas matagal ang paglaki ng life seed fruit, mas malakas ang lakas na taglay nito. Bata ka pa, baka hindi mo kayanin. Si Flame Stripes nakaluhod sa malapit, nagsasalita ng babala. Alam ni Banbo na mahirap tunawin ang mga buto ng cloud cypress. Una, kumain ng karne para mapunan ng nutrisyon at enerhiya, saka maingat na pinili ang buto ng ulap na cypress para dilaan. Ang gamot mula sa buto ng ulap na cypress ay mabilis at matindi ang epekto. Matapos lunukin, ang lakas ng puwersa ay walang kontrol na sumisirit sa kanyang katawan, pinapagana ang kanyang puso na tumibok ng malakas, ang dugo ay dumadaloy ng mas mabilis. 6 na paa ni Banbo ay naninigas ng diretso, ang mga pakpak ay nanginginig ng hindi mapigilan. Matapos ang mahabang sandali, nakabawi siya, buong katawan ay pagod na pagod, mahina ang 6 na paa, nakahandusay sa lupa. Banbo, mas grabe ka pa sa akin. Pagkatapos ng una kong butil ng ulap na cypress, kaya ko pang maglakad. May sariling karanasan si Flame Stripes, hindi alintana ang kalagayan ni Banbo, sa halip ay nang iinis at nagmamayabang. Huwag magmadali, kumain ka ng dahan-dahan. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa teritoryo ni Amethyst. Napansin mo ba ang aking punla ng ubas na binhi ng buhay? Ang binhi ay ibinigay ni Amethyst. Masayahin si Amethyst, gustong-gusto niya akong bisitahin sa kanyang teritoryo. Mapagbigay si Amethyst, si Wind Chime ay isang kuripot. Maraming mandirigma mula sa Crimson Roach Clan ang kailangang manirahan sa kabundukan na ito. Siguradong kilala ni Flame Stripes ang lahat, malinaw na planong bisitahin si Banbo isa-isa, humihingi ng mga Reg Along pagbati. Hindi nakapagtataka na sinasabi ng genetic memory na ang mga bagong silang na mandirigma ng angka na nasa ilalim ng proteksyon ng mga nakatatanda ay maaaring mabilis na lumaki bilang mga senior na mandirigma. Kaya rin ang mga ipis ay may magandang tradisyon na nagbibigay ng regalo ang mga nakatatanda sa mga nakababatang henerasyon. Mahiwaga ay matipid, isang buto lang ng ulap na cypress ang ibinigay. Ngunit kahit isang butil ng ulap na cypress ay katumbas ng 3 prutas ng raspberry. Mapagbigay si Amethyst. Ilang regalo ang ibibigay niya, Banbo, kailangan na nating umalis ngayon para bisitahin si Iron Blade Lord, at kailangan ko ring dumaan kay Amethyst sa daan. Siya ang pinakamainam na pag-asa ng ating Iron Blade Mountain na maging Iron Blade Lord, ang pangalawa na aakyat sa Mountain Lord. Mayaman at mapagbigay si Amethyst. Maraming regalo ang ibibigay niya sa iyo, naiintindihan mo. Tulad ng inaasahan ni Banbo, matapos makumpleto ang mga binhi ng ulap na cypress, pinangunahan siya ni Flame Stripes upang bisitahin ang susunod na elder ng angkan. Sa loob ng ilang araw na pakikipag-ugnayan, naintindihan ni Banbo ang isang bagay. Sa mga angka ng langaw, ang pagkuha ng tuktok ng bundok ay theoretical na nagiging isang Panginoon ng bundok. Mas lalo ring nauunawaan ni Banbo ang paglaki ng mga roach. Napakakaunti ng nakakakakyat sa pagiging Mountain Lord. Ang paglago ng roach ay masyadong nakasalalay sa mga binhi ng buhay. Ang mga batang mandirigma sa angka na may pangangalaga ng mga nakatatanda ay madaling maging senior na mandirigma sa loob ng 1 taon na nakakamit ang kakayahang mabuhay mag-isa sa gubat. Ang mga senior warriors ng Crimson Roach Clan ay may habang buhay na 40 hanggang 50 taon lamang. Karamihan sa mga senior warriors, dahil sa maling pagpili ng buhay na binhi, mahihinang sarili, mabagal na paglaki, nawala ang masiglang kabataan, tumatanda ang katawan, hindi na makapagpatuloy sa pag-unlad, nananatiling senior warriors habang buhay. Ang teritoryo ni Amethyst ay nakaupo sa isang hindi kapansin-pansing maliit na burol sa bundok, ang kanyang pugad ay inukit sa paanan ng burol.
Ang ikinagulat ni Banbo ay ang 7 buong punong ulap na cypress, bawat isa ay masiglang lumalaki, ang taas at laki ay lagpas sa karaniwang ulap na cypress sa bundok, ang mga sanga ay kumikislap ng mga pulang kayumangging halo, sa unang tingin ay nakakasilaw na maliwanag, talagang kamangha-mangha. Sa kabuuan, may 21 buhay na binhi na nakatanim sa teritoryo ni Amethyst. Hindi mahirap hulaan, siya ay hindi bababa sa isang ikalimang at isang star na senior na mandirigma. Lahat ng buto ng buhay ay makatarungang naipamahagi, bawat isa ay masigasig na lumalago, nangangahulog ang magiging maayos at walang sagabal ang kanyang paglaki. Flame Stripes, masasabi kong maswerte kang tao. Ito ba ang munting mandirigmang ipinanganak sa iyong teritoryo, itim? Bakit itim? Gaya ng paglalarawan ni Flame Stripes, magiliw si Amethyst. Ang masaganang aura ng lakas, ang matinding pag-ikot ng buhay, ay tunay na nagdudulot kay Banbo ng malaking pang-aapi. Mukhang hindi komportable si Flame Stripes na isang senior na mandirigma bago si Amethyst. Hindi ko rin alam kung bakit ito itim. Ipinakita niya ang kahanga-hangang katangian mula pa sa kanyang kabataan. Batang-bata pa ba? Oo. Bago maging isang mandirigma, kaya nitong tiisin ang matinding lamig, aktibo tuwing taglamig, mahilig magpasikat sa araw, masigla, at mahilig mag-akyat-akyat sa lahat ng dako. Medyo nagulat si Amethyst, talagang kahanga-hanga. Nakakita ka na ba ng iba pang miyembro ng itim na angkan sa iyong tribo? Sa tingin ko, ang ating Crimson Roach Clan ay magpapalahi ng isang buong bagong tribo sa iyong teritoryo. Sa kamalayan ng Roach, naniniwala sila na ang pagbuo ng mga bagong sanga sa clan ay sumisimbolo sa kasaganaan at lakas ng tribo. Nag-iisa si Banbo na nakaligtas sa gubat ng halos 1 taon. Ito ay kahanga-hanga. Pinili ng tunay na Diyos ng kalikasan, si Amethyst ay isang mabuting kaluluwa, pumasok sa kanyang pugad, at di nagtagal ay lumabas na may dalang makulay na silk pouch na hugis kalabasa. Banbo, na masunuring nakaluhod sa tabi ni Flame Stripes, ang sako ay naglalabas ng aura ng lakas, marahil itinuturing na isang simpleng artipakto ng lakas. Amethyst iniaabot ang sako, nagbubuhos ng maliit na bungkos ng binhi ng Cloud Cypress sa harap ni Flame Stripes. Ito ang aking regalo sa iyo. Inilalagay ni Amethyst ang sako sa direksyon ni Banbo, ang mga buto ng Cloud Cypress ay nagsusumigaw sa harap niya. At ikaw, munting isa, agad na maging isang senior na mandirigma. Kailangan ng Iron Blade Mountains ng mas maraming mandirigma para sa proteksyon. Magalang na nagpapasalamat si Banbo sa kanya kumpara sa kalmado at magalang na Banbo. Parang wala sa sarili si Flame Stripes, masayang sumasayaw, nakataas ang mga antena ng malakas, hindi pa rin mapakali, mapag-imbat na tinitingnan ng bulsa ni Amethyst, halatang halata ang inggit. Hindi nagkamali si Flame Stripes. Hindi lang mayaman si Amethyst, kundi mapagbigay pa, binibigyan si Banbo ng buong 20 buto ng Cloud Cypress. Tinitingnan ni Amethyst si Banbo ng may interes, natawa. Magalang at matalino si Banbo, bilangin muli, sige na. Bilangin ng malinaw kung ilang binhi ng Cloud Cypress ito, naisip ni Banbo, saka sumagot gamit ang psychic na paraan. 20. Banbo, gusto ni Iron Blade Lord na dalhin kita upang makipagkita sa kanya. Dapat na tayong umalis, tumango si Banbo, ang kanyang mga antena. Yung sinabi kanina tungkol sa pagpunta kay Iron Blade Lord ay panlilinlang lang ni Flame Stripes kay Banbo. Malamang na totoo ang pagbisitang ito. Pagkatapos lumipad ng higit sa 10 taluktok, muling bumaba si Flame Stripes. Banbo, ito ay teritoryo ni Grey Jade. Ipinanganak ako sa teritoryo ni Grey Jade. Si Grey Jade ang aking nakatatanda. Ipinanganak ka sa aking teritoryo. Ako ang iyong nakatatanda. Kaya si Grey Jade ang nakatatanda ng iyong nakatatanda. Dapat mo siyang igalang, naiintindihan. Ang bakanteng lugar sa harap ng pasukan ng pugad ay nagiging mabangis sa damo, nagdudulot ng pakiramdam ng pag-iwan at kalungkutan. Sa bundok, tanging 5 nag-iisang binhi ng buhay ang nakatayo, hindi masyadong malusog ang paglaki. Nang maramdaman ng galaw, isang senior na mandirigma na may habang humigit kumulang 400 mm ang gumapang palabas mula sa pugad. Dahil ang kulay ng kabibe, bahagyang mabagal ang galaw, bawat kilos ay naglalabas ng hininga ng pagtanda at pagbagsak. Flame Stripes, sa wakas ay pinili mong bumisita sa akin. Ang psychic force ni Grey Jade ay nagdadala rin ng unti-unting pagkahina. Matalas ang pakiramdam ni Roach. Banbo rin ang nakakaramdam mula sa kanya ng parabang hininga ng malamig na kamatayan na nananatili. Hindi komportableng kumakamot si Flame Stripes sa kanyang ulo. Masyado akong naging abala kamakailan, abala sa paghahanap ng mga binhi na ipinagkaloob ng Diyos. Noong bata pa ako, masigasig at puno ng sigla tulad ninyo. Ngunit pinatutunayan ng mga katotohanan na ang tunay na Diyos ng kalikasan ay pabor lamang sa iilang mapalad. May kumpiyansa si Flame Stripes. Tiyak na magiging isa ako sa mga maswerte. Tapos ng Grey Jade ang usapan na ito sa tawa. Nakatingin kay Banbo, kamakailan lang bumisita si Little One kay Amethyst. Mukhang marami ang nakuha niya. Bitbit ni Banbo ang isang pouch na gawa sa balat ng ahas na puno ng maraming buto ng Cloud Cypress. Inilalabas ni Grey Jade ang isang kamay na nakaturo sa kanyang mga tanim na binhi ng buhay. Anak,
Iyon ang mga buhay na buto ng aking ulap na cypress. Matagal nang hinog ang mga prutas. Pumili ka na mismo. Mas maganda kung mapuno mo ang maliit mong pouch. Ang mga buto ng ulap na cypress ay hindi agad nahuhulog pagkatapos mamuo, kundi nananatili sa mga puno habang nilalabanan ang hangin at araw. Natural na pinapaputi bago tuluyang bumagsak. Nalugod si Banbo. Talagang kakaiba ang isang nakatatanda, tinatrato siya bilang pamilya ng buong puso. Sa totoo lang, pinapayagan siyang pumili mismo, mas mapagbigay pa kaysa sa amethyst. Ang plano ni Banbo ay sundan si Flame Stripes na bisitahin ng lahat ng mga nakatatandang sa Ironblade Mountains isa-isa. Hindi mataas ang inaasahan. Punuin lang ang pouch na gawa sa balat ng ahas ng iba't ibang regalo. Makakamit na ba ang layunin sa Grey Jade? Hindi nag-aatubili si Banbo. Agad na hinihila ang sako papunta sa mga punong cloud cypress. Banbo, tumigil. Biglang sumigaw si Flame Stripes na huminto siya. Papalapit na ang hating gabi. Hindi na natin pwedeng paabutan si Ironblade Lord. Panahon na para umalis. Bumaling si Banbo, nagpapadala ng naguguluhang mga mensahe. Hindi mo ba ako pinapapasok lang ng walang bayad? Hindi nais ni Banbo na umalis nang hindi binabati si Grey Jade sa pamamagitan ng kapangyarihang pang-isip. Palem. Agad na nagalak si Grey Jade. Haha. Matatalinong maliit. Sa totoo lang, natutunan nyo ng gamitin ang psychic na komunikasyon. Flame Stripes, ipinagmamalaki ko kayong dalawa. Sa daan, hindi karaniwang nagsasalita si Flame Stripes. Matagal na tahimik, biglang nagsalita. Sa malalim na kalungkutan, Banbo, naramdaman mo ba, matanda na si Grey Jade? Sumagot si Banbo nang walang pakialam, iniisip kung bakit mayroon lamang 5 tanim na binhi ng buhay si Grey Jade. May isang malungkot na pangyayari ang nangyari kay Grey Jade noong siya ay bata pa. Isang mandirigmang lobo sa gubat ang sumalakay sa kanyang teritoryo, sinubukang agawin ang kanyang pagkain ng lakas. Bagamat nakarating si Ironblade Lord sa oras at pinatay ang Forest Wolf Fighter, sa kasamaang palad, halos lahat ng halaman ng life seed ni Grey Jade ay nawasak na, nawala ng mga life seed, ang kanyang lakas ay nanatiling nakapirmi sa 2 pwesto sa bituin magpakailan Palmen. Flame Stripes ay nagsasalita na parang nahihirapan. Kalaunan, sinabi sa akin ni Ironblade Lord na hindi na gaano katagal ang buhay ni Grey Jade, umaasa lamang sa pagkain ng lakas na nagmumula sa natitirang 5 binhi ng buhay upang mapanatili ang buhay. Kung kakainin ko ang pagkain niya, mapapabilis ang pagtanda at kamatayan niya. Sa narinig na dahilan, nakakaramdam din si Banbo ng hindi maipaliwanag na paghihinayang. Si Ironblade Lord ang unang nagtatag ng isang tribo sa bundok at bilang pinakamakapangyarihang nilalang doon, nararapat lang na okupahin ang pinakamagandang tuktok na tinatawag na tuktok ng Ironblade. Biglang dumaan si Flame Stripes nang may isang maliit na uod na kulay pula na bahagyang mas malaking kay Banbo at tinitingnan ng may pagkamausisa ang pouch na gawa sa balat ng ahas ni Banbo. Gaya mo, isang mandirigmang ipinanganak ngayong taon si Ink Mulberry na talaga namang hinahangaan. Banbo, itim na kabibi, maganda. Haha, matalino si Ink Mulberry. Sabi ni Flame Stripes kay Banbo, Banbo, ako ito, si Ink Mulberry. Isa na siyang ika-7 junior na mandirigmang bituin. Kailangan mong magsikap pa upang lumago. Pagkatapos ng lahat sa pagbisita sa teritoryo ng iba, napakamagalang na ipinapadala ni Banbo ang mga mensahe gamit ang psychic na lakas. Agad namang na-amaze si Ink Mulberry. Grabe, ang galing ni Banbo, mas galing pa sa akin. Bata pa pero marunong na makipag-ugnayan gamit ang psychic. Talagang isang paboritong langaw si Banbo, sabi niya sa sarili. Matagal nang naghihintay sa iyo ang guro ng bundok sa ilalim ng mga puno ng balyong bakal. Ang bilang ng kanyang binhi ng buhay ay lampas sa 30. At dahil sa lakas ng tuktok, ang bawat binhi ng buhay ay lumaki ng sobra sa karaniwang halaman, nag-uugnay upang bumuo ng isang makapal na gubat. Nakatayo sa harap ni Ironblade Lord kahit si Flame Stripes ay tila hindi komportable, mabilis ang paghinga. Nakatayo si Banbo at Ink Mulberry sa malayo, hindi matapang na lumapit. Flame Stripes, ito ba ang mandirigmang ipinanganak sa iyong teritoryo, ang munting may itim na kaliskis? Ngumiti si Flame Stripes, oo. Ironblade Lord, tinatawag na Banbo, may dalang binhi na ipinagkaloob ng Diyos. Narinig ko agad pagbalik ko, isang maswerte at paboritong maliit na nilalang ng tunay na Diyos ng kalikasan. Tuwing taon, naglalaan ako ng oras sa paghahanap ng mga binhi na pinagkalooban ng Diyos sa gubat, nagpatuloy ng higit 100 taon, ngunit wala pa rin akong nakikita. Naging komplikado ang damdamin ni Flame Stripes, medyo may pagmamalaki, medyo nag-aalala. Ipinagmamalaki na ipinanganak si Banbo sa kanyang teritoryo, nag-aalala kung makakahanap siya ng binhi na pinagpala ng Diyos. Ibinabahagi ni Flame Stripes ang tungkol sa buhay na binhi ni Banbo. Nais nitong magpalit ng binhi ng Crimson Spike Tree at Ironblade Tree bilang kabayaran sa nawala nito. Ang mga punong Ironblade na kasing laki ng Ironblade ay nasa ilalim ng aming kontrol. Maaari nitong kunin kung ilan ang nais nito. Ang mga binhi ng Crimson Spike Tree na ipinagpalit ko mula sa Crimson Spike Lord noong nakaraang beses ay naipamahagi na sa inyong lahat. Nagsimula ng mag-alala si Flame Stripes. Ginoo ng Ironblade, maaari ka bang makipagpalitan muli sa ginoo ng Crimson Spike? Magaling si Banbo.
Hindi sumagot si Iron Blade Lord, imbes ay itinuro ang ulo upang suriin si Banbo. Itim na ka ba? Lubos na naiiba sa kulay ng carapace ng ating Crimson Roach clan. Flame Stripes, natuklasan mo na ba kung anong kakaibang katangian meron ito? Maingat na nag-iisip si Flame Stripes. Maaaring makipag-ugnayan si Banbo gamit ang Psychic sa ika-4 at Star Junior Warrior. Naisip ni Iron Blade Lord na ito ay kakayahan ng tribo ng Black White Lotus Roach, ngunit hindi nito dala ang mga katangian ng amoy ng tribo ng Black White Lotus Roach. Malamang na nag-evolve ng natural, ang mga primitibong sibilisasyon ay walang konsepto ng genetika, bagamat ang tinatawag na likas na ebolusyon ay tumutukoy sa genetical na mutasayon. Nangangamba sa pangyayari ngunit hindi maunawaan ang pangunahing sanhi, naniniwala sila sa tunay na Diyos ng kalikasan. Flame Stripes, nakakita ka na ba ng katulad na uri sa iyong teritoryo? Sumasagot si Flame Stripes na kumikilos ang kanyang mga antena, maingat niyang sinuri, wala siyang nakita. Kaya't ito ay isang individual na anomalya. Parang medyo nadismaya si Panginoon Iron Blade. Natuklasan mo ba ang iba pang espesyal na katangian ni Banbo? Matapos ang maikling pag-uusap, nakakuha si Ginoo ng Iron Blade ng kaunting pagkaunawa kay Banbo. Hindi maaaring manatiling walang mga mandirigmang tagapangalaga ang mga Brocade Mountains. Paulit-ulit na hinihiling ng tribo ng Black White Lotus Roach, Crimson Spike Lord, hindi pwedeng maglaan ng ibang mga mandirigma, hinihiling na magpadala ang Iron Blade Mountains ng 3 mandirigma upang unti-unting ayusin, simula sa simula, upang maibalik ang dominasyon sa Brocade Mountains. Magandang pagpili si Banbo. Kulay ng carapace at kakayahan ay katulad ng sa tribo ng Black White Lotus Roach, taglay ang binhi na ibinigay ng Diyos, 4 na paa na mahaba at maunlad, likas na magaling sa laban. Kapag lumaki na, magkakaroon ito ng sapat na lakas para harapin ang mga kawawang hayop. Bundok ng Brocade. Nag-aalalang tumatalon si Flame Stripes. Huwag, Panginoong Iron Blade. Maliit pa rin si Banbo at matutulak ng mga hayop. Hindi mauulit ang trahedya ni Greyjade sa kanya. Hindi mauulit ang trahedya ni Greyjade kay Banbo. Handa na ako para dito. Magpapadala ako ng mga patrol kasama sina Fang Cypress at iba pa upang mapanatili ang ligtas na paglaki ni Banbo hanggang maging isang senior warrior. Pinipisil ni Flame Stripes ng husto ang kanyang mga antena, paulit-ulit na sinasabi, hindi pwedeng pumunta si Banbo. Mataas ang pag-asa ni Iron Blade Lord kay Banbo. Malaki ang potensyal ni Banbo kaya kailangan siyang pagdaanan ng pagsubok. Hindi mag-isa si Banbo. Mga bagong mandirigmang ipapanganak sa Iron Blade Mountains, aayusin ko na rin para pumunta sa Brocade Mountains. Nangangatal si Flame Stripes pero matanda na si Greyjade. Ayaw niyang mapunta si Banbo sa mga mapanganib na lugar at nakipag-ugnayan na si Iron Blade Lord kay Greyjade para pag-usapan ang kapalaran ni Banbo. Siya ang may pinakamaraming sasabihin, di ba? Naiintindihan lamang ni Banbo ng bahagya ang usapan ni Iron Blade Lord at Flame Stripes. Sobrang dami ng lakas dito sa planetang ito. Maaaring mag-evolve ang mga ipis into force beings, gaya ng iba pang mga insekto. Ang mga hayop sa lahat ng sukat ay natural na walang exemption, lalo na ang mga malalaking hayop. Sa kanila, ang matitibay na individual ay madaling mag-evolve bilang mga lab-A ng hayop. At pag naging beast fighters na, mabilis nilang nakakamit ang lakas sa laban na katulad ng insect fighters. Natural na kalaban ng mga hayop at insekto ang isa't isa. Matalinong mga hayop na napagtanto na hindi nila kayang talunin ng mga insect fighter. Alam din nilang magbago ng taktika, lumipat sa pag-atake ng lihim at pagsira sa mga halaman ng life seed. Ang paglago ng insect fighter ay masyadong nakasalalay sa mga life seed. Ang pagkawala ng mga halaman ng life seed ay nangangahulog ang pagkawala ng potensyal para sa patuloy na ebolusyon. Upang maiwasan ang ganitong mga insidente, nag-oorganisa si Panginoon Iron Blade ng isang pangangaso bawat buwan. Lahat ng mga mandirigmang Crimson Roach clan sa mga bundok ay nagsasama-sama, nagsusupil at pumapalibot sa malalaking hayop sa gubat, Brocade Mountains. Anong mga panganib ang naroroon sa teritoryo ng gubat na sakop nito? Ano ang naging sanhi upang tuluyang mapawi ang orihinal na Ginoo ng bundok at marami pang mga mandirigma, hindi pa rin alam ni Banbo. Bagamat hindi ito tahasang sinasabi ni Panginoon Iron Blade, ramdam ni Banbo na hindi niya nagugustuhan ang kanyang itim na itsura. Ang tinatawag na kahalintulad na kulay ng balat at kakayahan sa tribo ng Black White Lotus Roach. Nagmamay-ari ng binigay na binhi ng Diyos, matagal nang umuunlad ng mga harap na binti at likas na magaling sa laban. Lahat ng dahilan. Ang pangunahing dahilan ay ayaw niya sa pangit na itsura ni Banbo. Madaling paraan, kailangan ng Brocade Mountains ang mga mandirigmang ipapadala para sa garrison. Tinatanggap ni Iron Blade Lord ang pagkakataon at matatag na inilalayo si Banbo. Galit ngunit walang magagawa si Flame Stripes. Ang Iron Blade Lord ang pinakamataas na nakatatandang nasa buong kabundukan, kailangang sundin ang kanyang mga utos, hindi pwedeng labanan. Isang malaking langaw ang dumadaan sa hangin papunta sa tuktok, umiikot sandali bago bumaba sa tabi ni Flame Stripes. Ito si Greyjade. Greyjade ay ipinanganak sa teritoryo ni Iron Blade Lord. Si Flame Stripes ay ipinanganak sa teritoryo ni Greyjade. Ipinanganak si Banbo sa teritoryo ni Flame Stripes. Tungkol sa kinabukasan ni Banbo, natural na mas malaki ang pakialam at may mas malaking salita si Greyjade at Flame Stripes, tanong ni Greyjade. Ginoo ng Iron Blade, may mahalagang bagay po kayong kailangang pag-usapan sa akin, sagot ni Flame Stripes muna. Naisip ni Greyjade sandali bago magpas siya. Napakamakatwiran ng ayos na ito. Ang timog ng Brocade River ay teritoryo ng Lotus Federation. Ang kulay ng balat ni Banbo ay nagpapadali sa pakikipag-ugnayan sa tribo ng Black White Lotus Roach.
Nang nakatalaga si Golden Radiance Lord sa Brocade Mountains, maraming alitan siya sa Black White Lotus Roach tribe. Sa pagdating ni Banbo, dapat ay gaganda ang sitwasyon. Tao ng Iron Blade ang tumango. Eksakto. Sa tingin ko rin. Galit na sabi ni Flame Stripes, napakadelikado ng Brocade Mountains, Grey Jade. Gusto mo bang makita ang trahedyang nangyari sa iyo na maulit kay Banbo? Iminumungkahi ni Grey Jade. Pwede nating pag-ukulan ng puwersa ang malawakang paglilinis sa mga kagubatan sa paligid ng Don Bamboo Peak sa Brocade Mountains upang mabawasan ang panganib. At iisa ang opinyon ni Iron Blade Lord. Sa nakalipas na 2 taon, kulang ang pamumuno ng mga mandirigmang tagapagtanggol sa Brocade Mountains. Maraming hayop ang nagsimula ng magparami ng walang kontrol. Kung ipagpapatuloy natin ang pagpapabeya, malapit nang mawala ng kapayapaan ang Iron Blade Mountains natin. Batang paslit pa si Flame Stripes. Grey Jade, nakarating ka na sa buong kontinente, mahusay magpayo, isa sa mga bihirang matatalinong tao sa Iron Blade Mountains. Sana matutunan mo ng personal si Banbo tungkol sa pangangaso at kaalaman sa pagtatanim. Gagawin ko, sabi ni Grey Jade kay Flame Stripes, dadalhin ko si Banbo para bisitahin ang ibang matanda sa bundok, huwag magpapanggap. Pumunta ka sa teritoryo ko bukas. Sige, Flame Stripes sagot ng walang gana, tumawag kay Bando. Bando, halika. Una, dadalhin kita upang bisitahin ang iba pang 4 na matandang elder sa Iron Blade Peak. Ang 4 na senior warrior mula sa Crimson Roach clan na nakatira sa Iron Blade Peak ay sina Fang Cypress, Cloud Peach, Tiger Cypress, at Don Bamboo. Bawat isa ay masagana ang pamamahala sa kanilang mga teritoryo. Higit pa sa Amethyst, ang Ink Mulberry ay maaaring maging isang senior warrior sa loob ng 2 o 3 taon, kahit na sa panahong iyon, malamang na pumanaw na si Grey Jade dahil sa katandaan. Maliban kay Grey Jade, may ilang matatandang senior warrior pa sa mga bundok. Inaasahan, sa maikling panahon, hindi magbabago ng malaki ang bilang ng mga senior warrior sa Iron Blade Mountains.